Kabanata 12:11. Ashur Dragon Divine Emperor. May apat na elder na nakaupo sa labas ng Ashur Dragon Temple kung saan naroon ang Ashur Dragon Divine Emperor. Ang apat sa kanila ay pawang mga elder ng Ashur Dragon Divine Sect, at lahat sila ay nababalisa. Ang mga dagandong ay patuloy na lumabas mula sa templo at umaalingaw sa buong mundo. Ang mga dagandong na ito ay napuno ng walang katapusang sakit, at naging sanhi ng panginginig ng isipan ng sinumang nakarinig sa kanila. Ang Divine Sovereign ay nasa closed-door cultivation ng higit sa 1 buwan. Sabi ng isa sa mga elder na nakikinig sa mga dagandong na may pag-aalalang tingin. Magsasalita na sana ang katabi niya nang mas lalong lumakas ang mga dagandong mula sa loob ng templo. May dumagundong na dagandong na parang may humahampas sa dingding gamit ang kanilang ulo. Ang templo ay nanginig at isang malaking halaga ng mga paghihigpit ang lumitaw na pinipigilan itong gumuho. Nagkatinginan ang apat na tao sa labas ng templo at nakita ng lahat ang pagkabalisa at gulat sa mga mata ng bawat isa. Sa loob ng Ashur Dragon Temple nakaupo ang isang matandang lalaki. Payat na payat ang matandang ito at baluktot ang mukha, na parabang nagtitiis ng hindi maisip na sakit. Ang mga butil ng pawis ay nagbabad sa kanyang damit at walang katapusang dagandong ang umalingaw sa mga bulwagan. Sa kanyang mga balikat, binti, balakang, at dibdib ay may 8 itim na kadena na nakakandado sa kanya. Nakalink sila sa silid. Mayroon ding 4 na kayamanan na lumulutang sa paligid niya. Kahit sino sa 4 Divine Sect ay makikilala sila bilang ang 4 na banal na kayamanan. Ang 4 na banal na kayamanan na ito ay nagbigay ng liwanag na tumakip sa matanda na parang pinaghihigpitan siya. Ang matandang ito ay ang Ashur Dragon Divine Emperor. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit, at pagkatapos, sa kanyang kanang braso, isang 7 pulgadang haba ang biglang lumitaw sa ilalim ng kanyang balat. Mabilis itong lumipat sa kanyang dibdib at tuluyang umikot sa kanyang buong katawan. Umalingaw ang dagandong ng Ashur Dragon Divine Emperor at nagpumiglas ang kanyang katawan, na naging sanhi ng pagyanig ng mga tanikala. Sumugod din siya palabas at ibinagsak ang ulo sa dingding ng silid. Habang umaalingaw ang mga dumadagandong na dagandong, lumitaw ang mga bitik sa dingding, ngunit hindi nagtagal ay bumalik ito sa normal. Ang liwanag mula sa 4 na banal na kayamanan ay naging mas malakas, at ang mga ilusyon ng isang vermilion bird, black tortoise, at white tiger ay lumitaw. Tila pinipigilan nila ang Ashur Dragon Divine Emperor pababa. Isang mahinang Ashur Dragon ang malabong lumitaw sa itaas ng Ashur Dragon Divine Emperor. Ang Ashur Dragon na ito ay napakatanda at nagbigay ng sinaunang aura. Sa hindi malamang dahilan, hindi mabilang na mga tumor na may kulay ng dugo ang lumitaw sa katawan nito. Ito ay isang nakakagulat na tanawin. Matapos ang hindi malamang tagal ng panahon, unti-unting huminahon ang dagandong ng Ashur Dragon Divine Emperor. Unti-unting lumiit ang 7 pulgadang tumor hanggang sa mawala ito. Hindi na gumawa ng ingay ang kadena at tumahimik ang Ashur Dragon Divine Emperor. Umupo siya, huminga ng malalim, at pagkaraan ng mahabang panahon, nagpakita siya ng mapait na ekspresyon. I won again, nakabawi siya ng hininga at magsisimula na sana sa paglilinang nang biglang uminit ang ulo niya. Tumingin siya sa instance na may bakas ng saya sa kanyang mga mata. Matapos mag-isip ng kaunti, nagpakawala siya ng isang masayang tawa at 2 agos ng luha ang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Mabuti. Magaling. Tunay na isang karapat-dapat na Divine Emperor na pinili ng lumang vermilion bird. Nagawa niyang ipanganak muli sa pamamagitan ng apoy at nakumpleto ang 3 paggising ng vermilion bird. Sa tingin ko siya ang kauna-unahang miyembro ng clan na nakakumpleto ng 3 paggising mula noong sinaunang panahon. Magaling. Para magkamit ka ng ganoong kapalaran, hindi walang kabuluhan ng pagdanas ko sa hindi masabi-sabing pagsubok na ito. Habang tumatawa ang Ashur Dragon Divine Emperor, umalingaw ang mga yabag sa templo. Pumasok ang 4 na matatanda at ang kanilang mga tinig ay nanggaling sa labas ng silid. Tinatanggap namin ang Divine Sovereign sa labas ng closed-door cultivation. Habang nagsasalita sila, ang Ashur Dragon Divine Emperor ay gumawa ng selyo at itinuro ang paligid. Nawala ang mga tanikala sa paligid niya at ang 4 na banal na kayamanan ay naging sinag ng liwanag bago pumasok sa kanyang katawan. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at saka lumabas ng silid. Tumingin siya sa 4 na tao sa kanyang harapan ng walang malasakit na tingin at dahan-dahang nagtanong, may pagbabago ba sa planetang Suzaku? Ang sinaunang Diyos sa loob ng spatial crack na nakalink sa planetang Suzaku ay malapit ng magising. Gayunpaman, nakinig kami sa utos ng Divine Sovereign at inilagay ang dakilang primal formation gamit ang dugo ng 4 na angkan. Nang marinig ng Ashur Dragon Divine Emperor ang mga salitang ito, tahimik siyang tumango. Tumingin siya sa malayo na may masalimuot na tingin, at pagkaraan ng mahabang panahon, may kumislap na lamig sa kanyang mga mata. Ang kanyang boses ay puno ng pagpatay na layunin habang sinabi niya, ang Brilliant Void Realm ay napakatagal na magulo at sinamantala ng All Heaven ang pagkakataong ito upang sumalakay. Tawagan ang lahat ng miyembro ng 4 Divine Sect para magtipon.
Mababalik ko ang control sa Brilliant Void Realm. Lahat ng cultivator ay dapat magbunga o mamatay. Nagulat ang apat na matatanda sa harapan niya, ngunit tumingala sila na may punanibik sa kanilang mga mata. Mabilis silang nagmadaling lumabas at ipinadala ang makalangit na utos sa buong Four Divine Sect. Ang buong Four Divine Sect ay nagsimulang kumilos. Malapit nang dumating ang mga tao ng Outer Realm. May oras pa ba, bulong ng Azure Dragon Divine Emperor sa sarili. Sa Seven-Colored Realm, habang ang Blue Vermilion Bird ay lumipad sa hangin, ang figure ni Wang Lin ay dahan-daang lumabas mula sa asul na apoy. Pinagmasdan niya ang asul na mundo sa kanyang harapan ng napakaningning na mga mata. Kung ang aking sunog, kulog, at layunin ng labanan ay maaaring sumanib sa aking totoo at mali, ang aking antas ng paglilinang ay tataas muli. Walang sinuman sa ilalim ng Heaven's Blight cultivation level ang magiging katapat ko. Tumingin si Wang Lin sa malayo, sa kailaliman ng Seven-Colored Realm. Isang matayog na bundok ang natatanaw niya sa di-kalayuan. Nakikita niya ang kuweba sa bundok na iyon, at nakikita niya ang kakaibang eksena sa loob. Magtanim ng daw para mag-alaga. Kapag hinog na ang prutas, sino ang darating para mamitis ito? Nagliwanag ang mga mata ni Wang Lin habang itinaas niya ang kanyang kanang kamay at itinuro pasulong. Sa puntong ito, ang Blue Vermilion Bird ay sumigaw at biglang gumalaw. Kinuha nito ang asul na apoy sa paligid nito at umaban. Isang dumadagandong na dagandong ang umalingaw habang ang napakatinding asul na apoy ay dumiretso palabas patungo sa maputing buhok na matanda. Ang maputing buhok na matandang lalaki ay may 9 na piraso ng mga buto ng hayop na nakapalibot sa kanya. Naitaboy nila ang nakapaligid na apoy, na nagpapahintulot sa kanya na makasara. Gayunpaman, sa pagsara niya, bigla siyang huminto at tumingin sa unahan. Ang mga bughaw na apoy na parang karagatan na sumasakop sa mundo ay sumingil sa kanya at napuno ng matinding init ang mundo. Ang mga popping sound ay nagmula sa 9 na piraso ng beast bone sa paligid ng matanda. Tila hindi nila kinaya ang init ng alon at malapit nang bumagsak. Nakakagulat na apoy. Napakabihirang makakita ng ganito. Hindi mataas ang antas ng cultivation ng batang ito, ngunit sa pamamagitan lamang ng apoy na ito, maaari niyang labanan ang mga Nirvana Shatterer cultivator at hindi mahuhuli. Sa kasamaang palad, ang mga kamay ng matanda ay nakabuo ng selyo at ang kanyang pinagmulang enerhiya ay nagsimulang gumalaw. Ang kanyang huling yugto ng Nirvana Shatterer cultivation ay kumalat at isang higanting bola ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kamay. Ang bolang ito ay naglalaman ng malaking halaga ng pinagmulang enerhiya. Habang umiikot ito, isang mapanirang aura ang kumakalat na parang baliw. Gusto ng soberano ang kaluluwa ng taong ito. Sa palagay ko, bukod sa katotohanan na ang kanyang kaluluwa ay dalisay, ang soberano ay dapat ding naisin ng apoy na pag-unawa. Nang akala ng matanda ay nasa kanya na ang sagot, nagningning ang kanyang mga mata. Papatayin niya si Wang Lin at kukunin ang kaluluwa ni Wang Lin, at walang makakapigil sa kanya. Itinulak niya ang kanyang mga kamay pasulong at isang pagsipol ang nagmula sa bola na parabang may tinatawag ito. Kasabay nito, ang boses ng matanda ay umalingaw sa buong mundo. Tawagin, mga nagtatalo. Sa sandaling umalingaw ang kanyang boses, tumagos ang 7 kulay na liwanag sa asul na apoy at tila nilalabanan ang asul na apoy. Isang ilusyonaryong figure ang lumitaw sa 7 kulay na liwanag at pagkatapos ay napuno ng isang higanting kumpas ang kalangitan. Hindi dito nagtapos. Ang mga sinag ng 7 kulay na liwanag ay bumuo ng isang malaking 7 kulay na espada. Umindayog ito na parabang puputulan sa kalahati ang asul na apoy. Ang mga spelling na ito na nabuo ng 7 kulay na liwanag ay pawang mga spelling ng Defying Ones. Sa mga kamay ng matanda, ang kanilang kapangyarihan ay mas malakas kaysa noong ipinatawag sila ni Master Ashen Pine. Sa sandaling lumitaw ang 7 kulay na espada, sumugod ito palabas. Ito ay naging 7 kulay na sword energy habang ito ay sumisingil sa Blue Vermilion Bird sa loob ng asul na apoy. Ang Blue Vermilion Bird ay sumigaw at ang lahat ng asul na apoy sa mundo ay nagmadaling lumabas at bumangga sa sword energy, na nagdulot ng isang nanginginig sa langit na dagandong. Kasabay nito, ang figure sa langit ay humakbang pasulong at iwinagayway ang kanyang kamay. Ang mga hibla ng enerhiya ng pagpatay ay hindi inaasahang lumitaw. Ang mga hibla ng enerhiya ng pagpatay ay pumuno sa kalangitan at bumagsak tulad ng ulan sa Blue Vermilion Bird. Gayunpaman, nang ang Blue Vermilion Bird ay sumigaw, ang mga hibla ng enerhiya ng pagpatay ay isa-isang gumuho. Tila ang lahat ng spelling sa mundong ito ay kailangang gumuho bago ang Blue Vermilion Bird. Tiningnan ni Wang Lin ang lahat at sumugod. Siya ay naging isang sinag ng asul na ilaw at umaksyon sa unahan. Isang asul na apoy ang kumislap sa kanyang kaliwang mata at pagkatapos ay pinalibutan siya ng dagat ng apoy habang siya ay sumusugod sa higanting compass. Ang compass ay lumiko at nagpakawala ng dagandong, ngunit bago lumitaw ang anumang spell, si Wang Lin ay sumarana at ang compass ay napaliligiran ng dagat ng apoy. Ay collapse. Umungol si Wang Lin, pagkatapos ay nagsimulang magsunog ang compass at biglang gumuho.
Lumulutang sa hangin, ang kaliwang kamay ni Wang Lin ay bumuo ng selyo at itinuro pababa. Ang Blue Vermilion Bird ay sumigaw habang kinuha nito ang lahat ng apoy sa paligid nito at sinugod ang maputing buhok na matanda. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Halos sa sandaling ginamit ng maputing matanda ang mga spelling na iyon, winasak silang lahat ng kontra-atake ni Wang Lin. Kasabay nito, ang kanyang layunin sa pagpatay ay nakalok sa puting buhok na matanda. Tumingin ang matandang lalaki kay Wang Lin na may seryosong ekspresyon. Itinuro ng kanyang kanang kamay ang langit at sumigaw, bilang tagapag-alaga ng Seven-Colored Realm, inutusan ko ang lahat ng Defying Ones na lumitaw. Habang umuungal ang matanda, ang 7 kulay na liwanag ay tila nagwala at tumagos sa dagat ng apoy. 12 ng mga ilusyonaryong figure ang lumitaw mula sa buong paligid. May mga bata at matanda, mga lalaki at babae sa mga ilusyonaryong figure na ito, ngunit lahat sila ay nagbigay ng nakakatakot na aura. Lahat sila ay tumingin kay Wang Lin, at hindi nagtagal, walang katapusang mga spell ang lumitaw sa paligid ng 12 ng mga tao na ito. Ang bawat isa sa mga spell na ito ay maihahambing sa Heavenly Finger, at lahat ng mga ito ay bumaril patungo kay Wang Lin. Gaano man kalakas ang iyong apoy, ikaw ay isa lamang Nirvana Cleanser Cultivator, kaya hindi mo mapaglabanan ang mga spell ng Defying Ones. Ang iyong kapangyarihan ng apoy ay talagang napakalakas, ngunit ang matandang ito ay may mga kayamanan na ipinagkaloob ng Sovereign. Ang iyong apoy ay hindi makakalusot sa mga kayamanang ito, sabi ng matanda sa mahinahong boses. Kabanata 12:12. Silang Extermination Clan. Walang tiwala si Wang Lin sa pakikipaglaban sa isang huling yugto ng Nirvana Shatterer Cultivator. Sa isang normal na araw, pipiliin niyang umatras, ngunit pagkatapos ng ikatlong paggising ng Vermilion Bird, nagkaroon siya ng pagkakataon. Gayun din, pagkatapos na masipsip ang kulog mula sa miyembro ng Scatter Thunder Clan, ang kanyang kulog ay bumuti rin ng mabilis. Higit sa lahat, na-absorb niya ang battle domain ni Zhang Xingye. Bagamat hindi niya ito sinamahan at naintindihan lang ito ng kaunti, nagbigay ito sa kanya ng determinasyon na labanan ang uling yugto ng Nirvana Shatterer Cultivator na ito. Ang parirala mula kay Zhang Xingye ay umalingaw sa isip ni Wang Lin. Ang mga cultivator na tulad namin ay hindi umiiwas sa pakikipaglaban. Si Wang Lin ay lumutang sa hangin at ang asul na apoy ay lumabas mula sa kanyang kaliwang mata at pumunta sa kanyang mga kilay. Ibinigay ko ang aking buhay at kamatayan na domain. Sa sandaling ito, papalitan ng apoy ang aking isip at ang aking Dao. Sa sandaling ito, ako ang apoy. Ako ang Vermilion Bird na 3 beses na nagising. Ang asul na apoy ay nagtipon na parang baliw patungo sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin, at isang asul na apoy na tato ang biglang lumitaw. Sa sandaling lumitaw ang tato, si Wang Lin ay hindi na isang cultivator, siya ay isang apoy na celestial, ang pinuno ng lahat ng apoy. Ang kasalukuyang siya ay halos kapareho sa isang miyembro ng Fire Sparrow Clan. Ang pagkakaiba lang ay ang tato sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin ay asul, habang ang tato ng Fire Sparrow Clan ay pula. Ang asul na apoy na tato ay nasunog sa pagitan ng kanyang mga kilay. Nagpakawala si Wang Lin ng Dagindong at ang Blue Vermilion Bird ay sumigaw din na puno ng saya. Ang Blue Vermilion Bird ay lumipad sa langit at pumasok sa tato sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin. Mukhang ang Vermilion Bird ang naging pinagmulang kaluluwa ni Wang Lin. Sa sandaling ito, ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay bumalik sa katawan na ito. Pagkatapos ay lumitaw ang isang bagong suit ng baluti sa paligid ni Wang Lin. Isa itong baluti na hugis Vermilion Bird na ganap na bughaw. Suot ang armor, si Wang Lin ay parang isang marangal na Vermilion Bird. Inutusan kong tipunin ang apoy ng mundo. Dumagundong si Wang Lin, at ang lahat ng asul na apoy na pumuno sa Severn-Colored Realm ay nagsimulang magtipon na parang tinatanggap nila ang kanilang Panginoon. Pagkatapos niyang magsalita, biglang gumuho ang mundo nang magsimulang magtipon ng asul na apoy mula sa lahat ng direksyon patungo kay Wang Lin. Kung ang isa ay tumingin mula sa itaas, malinaw nilang makikita na ang dagat ng apoy ay mabilis na nagtitipon patungo kay Wang Lin. Ito ay napakabilis at dumating sa halos isang iglap. Ang eksenang ito ay naging dahilan ng pagsipsip ng maputing buhok ng matandang lalaki sa malamig na hangin. Ang kanyang kamay ay nakabuo ng selyo at lahat ng mga spell ng Defying Ones ay bumaril. Ang hindi mabilang na mga spell ay tumakip sa kalangitan at binaril si Wang Lin. Gayunpaman, sa sandaling dumating ang mga spell, ang dagat ng apoy ay natapos ng magtipon. Si Wang Lin ay parang apoy ng apoy, na sumisipsip ng lahat ng asul na apoy sa mundo. Umalingaw-ngaw ang tunog ng dagindong habang ang lahat ng mga spell na iyon ay bumangga sa apoy. Isang malakas na dagindong ang umalingaw-ngaw sa buong mundo. Napakahirap ilarawan kung gaano kaganda ang eksenang ito. Parang nasusunog ang buong Seven-Colored Realm at si Wang Lin ang sentrong punto. Habang ang mga spell ay patuloy na bumabagsak, ang lahat ng apoy ay nasisipsip sa armor ni Wang Lin at nagmamadaling pumunta sa lugar sa pagitan ng kanyang mga kilay.
Sa sandaling ito, ang asul na liwanag na binigay ng tato sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin ay malademonyo. Apoy ng langit at lupa, makinig sa aking utos at sunugin ang lahat. Kalmado ang boses ni Wang Lin, ngunit ang mahinahong boses na ito ay tila naglalaman ng init na maaaring sumunog sa kaluluwa. Sa sandaling magsalita siya, ang asul na liwanag sa pagitan ng kanyang mga kilay ay matinding kumikislap at may apoy na lumabas. Isang dagat ng asul na apoy ang kumalat kung saan si Wang Lin ang sentro. Ang lahat ng mga spell ng Defying Wands ay gumuho bago ang apoy. Maging ang maputing buhok ay nagbago ang ekspresyon ng matandang lalaki at siya ay umatras. Ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang selyo upang labanan, ngunit sa sandaling ito, ang mga popong sound ay nagmumula sa siyam na buto ng hayop sa paligid niya. Hindi nila nakayanin ang lakas ng apoy at bumagsak. Sa sandaling mawala ang mga buto ng hayop, ang asul na apoy ay sumugod patungo sa maputing buhok na matanda na parang lalamunin siya nito. Isang mabangis na tingin ang ipinakita ng matanda at itinaas ang kanang kamay sa kanyang kilay. Biglang may bumukas sa pagitan ng mga kilay niya. Ang biyak na ito ay nagbigay ng itim na liwanag na parang ikatlong mata. Bilang isang inapo ng Silang Extermination Clan, ipinatawag ko ang ancestral spell ng aking clan para aisil ang kanyang fire tattoo. Nang sumara ang apoy, inilantad ng matanda ang kanyang pagkakakilanlan at kumislap ang itim na liwanag sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang itim na liwanag ay bumuo ng isang komplikadong rune na tila sumisipsip sa buhay ng nakatatandang lalaki. Biglang tumanda ang matanda. Ang itim na light rune ay gumalaw sa hindi maisip na bilis patungo kay Wang Lin. Tumagos ito sa dagat ng asul na apoy at damapo sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin. Sa sandaling ito, umatras si Wang Lin ng ilang dosenang talampakan. Ang asul na apoy na tato ay kumikislap na parang baliw, sinusubukang masira ang itim na rune. Ang rune ay kumikislap na parang baliw habang ito ay lumalaban, at sa sandaling ito, sila ay patay na. Noong unang panahon, may isang angkan na may kapangyarihang magbuklod sa kalangitan. Napakalakas nila at naging isa sa pinakamakapangyarihang angkan noong unang panahon. Gayunpaman, masyadong kakaunti ang mga tao sa angkan na ito, at halos wala na sila ngayon. Gayunpaman, ang sabi-sabi ay ang sinumang miyembro ng angkan na ito ay may kapangyarihang aisil ang buong buhay. Ang matandang ito ay hindi tunay na inapo ng Silang Extermination Clan. Gumamit siya ng espesyal na paraan para makuha ang ilan sa kanilang bloodline. Maaari niyang gamitin ang kanilang mga spell, ngunit aabutin siya ng malaking halaga ng sigla sa bawat oras, at ang siglang ito ay hindi na maibabalik kailanman. Kung cultivator ka lang, hindi na mahalaga, pero sinubukan mong gayahin ang High Ancient Clan ko. Itatataka ng matandang ito ang iyong apoy na tato at makikita kung ano ang magagawa mo nang wala ito. Ang matandang lalaki ay labis na natatakot sa apoy ni Wang Lin, kung hindi niya sana isinakripisyo ang kanyang sigla para gamitin ang silang spell. Nagmamadali siyang lumabas patungo kay Wang Lin. Halata sa kanya na pagkatapos ay ang apoy na tato ni Wang Lin, hindi na magtatagal si Wang Lin kahit isang suntok. Bagaman, hindi niya ito maselyuhan ng tuluyan, dahil masyadong malakas ang fire tato ni Wang Lin. Gayunpaman, kumpiyansa siya sa pagsasara nito sa maikling panahon. Umatras si Wang Lin, at ang apoy na tato sa pagitan ng kanyang mga kilay ay hindi makawala kaagad. Ang selyo ay naglalaman ng isang nakakagulat na aura na maaaring magtaksil sa lahat ng buhay. The moment the fire tattoo was sealed, ang blue fire ay biglang nawala ng walang bakas at bumalik sa normal ang lahat na parang walang nangyari. Tanging ang mga labi sa lupa at ang mga nakasaksi sa nangyari ang makapagpapatunay sa kapangyarihan ng asul na apoy. Ang apoy ay hindi lamang ang aking spell. Paano kung tatakan mo ito sandali? Ang kidlat ay kumislap sa kanang mata ni Wang Lin. Ang seven-colored realm na tumahimik dahil sa pag-alis ng apoy ay biglang napuno ng dumadagandong na dagandong. Walang katapusang kidlat at kulog ang biglang lumitaw. Kasabay nito, ang kidlat na tato sa kanang mata ni Wang Lin ay gumalaw at lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang kidlat na tato na ito ay isang kagulat-gulat na tanawin, at ito ay nagbigay ng isang malakas na kulog na nanginginig sa langit. Hihintayin kong tatakan mo ang kidlat kong tato. Kulog ng langit at lupa, pakinggan mo ang aking utos. Itinuro ng kanang kamay ni Wang Lin ang langit at umalingaw ang isang dumadagandong na dagandong. Mas maraming kulog ang lumitaw sa seven-colored realm at nagtipon patungo kay Wang Lin. Ginawa nito ang kanyang paligid sa isang kulog na impyerno. Fire Sparrow Clan, Scatter Thunder Clan, imposible. Napatulala ang maputing buhok at napuno ng di paniniwala ang kanyang mga mata. Itinuro ni Wang Lin ang langit, at sa sandaling ito, naging miyembro siya ng Scatter Thunder Clan. Sa katunayan, mas naiintindihan niya ang kulog kaysa sa kanila at mas may kontrol siya sa makalangit na kulog. Nang bumagsak ang kanyang kanang kamay, ang walang katapusang kulog na pumuno sa seven-colored realm ay bumagsak sa matanda. Ang mga lawa ng kulog sa lupa ay bumaril sa hangin at sumugod din sa matanda. Ito ay tulad ng banal na kaparusahan.
At si Wang Lin ang taong kumokontrol sa banal na paghihiganti. Kahit na ang kapangyarihan ng kanyang kulog ay sapat na upang labanan ng isang Nirvana Shatterer Cultivator. Dapat kong patayin ang taong ito. Hindi nakakagulat na gustong patayin ng soberano ang taong ito. Kung hindi siya mamamatay, magiging kapahamakan siya para sa aking High Ancient Clan. Ang maputing buhok na matandang lalaki ay nagpakawala ng dagandong at bumaril. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at napuno ng kakaibang liwanag ang kanyang mga mata. Ang pinagmula ng enerhiya ng mundo ay hindi inaasahang sumugod sa kanyang kanang kamay. Sa sandaling lumipad ang matanda, sumara ang kulog at umalingaw ang mga papong sound. Ang buong mundo ay napuno ng kulog. Hahayaan kitang mamatay sa isang spell na itinuturing mong makapangyarihan. Isang dagandong ang pinakawala ng matanda at walang awang itinulak pasulong ang kanang kamay. Isang higanting palm print ang lumitaw, at sa sandaling ito ay lumitaw, isang malaking halaga ng pinagmulang enerhiya ang sinipsip dito. War Spirit Print. Ang mga pupil ni Wang Lin ay biglang lumiit. Ang matandang ito ay minsang pumasok sa God Sect at natutunan ng spell na ito. Ngayon, papatayin kita nito, at maituturing itong pagkumpleto ng isang cycle. Hindi nagulat ang matanda na alam ni Wang Lin ang spell na ito. Pagkatapos ng lahat, ang spell na ito ay may tanyag na reputasyon sa Cloud Sea. Ang War Spirit Print na nilikha ng matanda ay biglang lumikha ng isang maringal na presyon habang ito ay sumugod. Bumangga ito sa kulog at nagdulot ng nakakapangilabot na dagandong. Ang mga mata ni Wang Lin ay puno ng hangarin sa pakikipaglaban habang nakatitig siya sa print ng palad at itinaas din ang kanyang kanang kamay. Bumungad sa kanyang isipan ng print ng palad at walang awa siyang sumulong. Biglang humiwalay ang bahagi ng pinagmulang enerhiya na hinihigop ng palad ng matanda at natipon patungo kay Wang Lin. Sa isang kisap mata, isa pang nakalangit na print ng palad ang lumitaw sa Seven-Colored Realm. Muling ikinagulat ng eksenang ito ang maputing buhok. Natigilan siya saglit, ngunit hindi nagtagal ay napalitan ito ng mas malakas na hangarin sa pagpatay. Napakahirap makitang may gumagamit ng War Spirit Print, ngunit ang mas bihira ay ang labanan sa pagitan ng dalawang War Spirit Print. Ito ay isang bagay na hindi malamang na mangyari kahit isang beses bawat 10,000 taon. Gayunpaman, ngayon sa Seven-Colored Realm, dalawang War Spirit Prints ang lumitaw at nagsimula ng life and death battle. Walang nakakaalam kung sino ang mas malakas o mas mahina, ngunit sa sandaling lumitaw ang dalawang War Spirit Prints, tila babagsak na ang Seven-Colored Realm. Nabasag ang lupa at lumitaw ang isang malaking bitik, na naghati sa kaharian sa kalahati. Ang bitik ay tama kung saan nagkabanggaan si Wang Lin at ang War Spirit Prints ng matanda. Nagsara ang dalawang palm print sa sobrang bilis. Kabanata 12:13. Dao Spell. Ang maputing buhok na matandang lalaki ay hindi natutunan ang kakanyahan ng War Spirit Print. Itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan at pumasok sa God Sect at hindi nagkaroon ng maraming pagkakataon na maunawaan ang mga pangunahing spell ng God Sect. Gayunpaman, ang kanyang talento ay kahanga-hanga. Matapos niyang saliksikin ang spell at makita ito ng ilang beses, natutunan niya ang bahagi nito. Bagamat hindi ito may kukumpara sa totoong War Spirit Print, mayroon itong hugis at naglalaman ng 30% ng kapangyarihan ng orihinal. Gayun din, ginamit niya ang kanyang huling yugto ng Nirvana Shatterer Cultivation para puwersahang paganahin ang spell na ito, na ginagawang halos imposibleng makilala ito mula sa tunay. Ang War Spirit Print ni Wang Lin ay nagmula sa Rain Celestial Realm. Matapos itong maunawaan ng maraming beses, sa wakas ay nagamit na rin niya ito. Nalaman lang din niya ang ibabaw, ngunit ang kapangyarihan ng taong nag-iwan ng print sa Rain Celestial Realm ay nanginginig sa langit. Kung hindi, ang pagprint na iyon ay hindi magbibigay ng aura sa hindi mabilang na mga taon mamaya o mag-iiwan ng mga magagandang bitik sa lupa. Bilang resulta, bagamat kulang ang cultivation ni Wang Lin, ang kanyang War Spirit Print ay naglalaman ng kanyang kapangyarihan ng kulog at ang kanyang sinaunang Diyos na kapangyarihan. Dahil dito, halos hindi na makilala ang kanyang War Spirit Print sa tunay na bagay. Sa sandaling ito, ang dalawang palad na tumutusok sa langit ay dumagundong, na tila babagsak na ang Seven-Colored Realm. Habang umiihip ang hangin, nagbanggaan ang dalawang bakas ng palad. Rumble, 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 rumble. Nayanig ang lupa at napunit ang langit. Ang pagbangga ng dalawang palad ay lumikha ng epekto na maaaring magwasak sa mundo. Ang Seven-Colored Realm ay nagsimulang gumuho at ang malaking bitik ay napunit sa kalahati. Ang buong Seven-Colored Realm ay nahati sa kalahati. Sa di kalayuan, binibigyang pansin ni Chen Tianjun ang labanang ito mula pa noong simula. Ang kanyang puso ay lubos na nabigla at hindi siya makapagsalita. Nanunuyo ang kanyang lalamunan at nanginginig ang kanyang isip. Napagpasyahan niya na kung maaari niyang iwan ang lugar na ito ng buhay, hindi na siya muling pupunta sa anumang lugar na may nakabaon na kayamanan at hindi na magsasapanganib pa. Naroon din ang matandang babaeng iyon na naka-green. Lumipad din siya sa kanyang pagod na katawan at naramdaman ang labanan sa malayo.
Ang kanyang mukha ay mapotla, ngunit sa sandaling ito, lahat ng kanyang masamang pag-iisip kay Wang Lin ay nagkalat. Nakaramdam siya ng paghanga kay Wang Lin. Ano ba naman ang cultivation level niya? Kung ikukumpara sa kanya, wala akong laban. Napabuntong hininga ang matandang babae at lalong lumakas ang respeto sa mga mata nito. Gayun din, sa sandaling ito, dahil sa apoy at kulog, ang hamog sa loob ng lambak na kinaroroonan ni Master Cloud Soul ay kumurot. Ang mga mabangis na hayop sa loob ay nanginginig at nagtago ng kanilang mga sarili, na nagpapahintulot sa kanya na tuluyang makatakas. Nang makatakas siya, agad niyang naramdaman ang malalakas na vibrations ng Seven-Colored Realm. Malinaw niyang naramdaman ang pinagmulang enerhiya at kulog, at ang nagpabagsak sa kanyang puso ay malinaw niyang naramdaman ang aura ni Wang Lin. Ang banggaan ng dalawang War Spirit Prince ay naging sanhi ng pagbagsak ng Seven-Colored Realm at nahati sa kalahati. Sa sandaling ito, naramdaman ni Wang Lin ang impact at napaatras siya. Napaubos siya ng dugo at namutla agad ang mukha. Hamina ang kidlat na tato sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang palad na iyon ay naglalaman ng malaking halaga ng kanyang kulog. Ang maputing buhok na matandang lalaki ay hindi mas mabuti. Siya ay umatras, at bawat hakbang na kanyang ginawa ay lumikha ng isang malalim na bakas ng paa. Ang kanyang mukha ay mapotla at dugo ang lumalabas sa gilid ng kanyang bibig, ngunit siya ay may napakabangis na ekspresyon. Siya ay walang awang sumipa gamit ang kanyang kanang paa at bumaril patungo sa alikabok diretso kay Wang Lin. Scatter Thunderclan tato, tatatakan na naman kita. Hindi ako naniniwalang magkakaroon ka ng pangatlong tato pagkatapos kong silyuhan ang iyong apoy at kidlat na mga tato. Ang katawan ng matanda ay parang kidlat habang nabasag ang alikabok. Ang kanyang kanang kamay ay walang awang tumama sa pagitan ng kanyang mga kilay at muling lumitaw ang bitik. Ang pangalawang rune na nagbibigay ng isang malakas, itim na glow ay lumipad. Matapos gumamit ng dalawang selyo, ang matanda ay nawala ng halos lahat ng kanyang sigla. Mukha siyang kakaakyat lang sa libingan at naglabas ng amoy ng pagkabulok. Ang itim na rune ay lumipad na parang sinag ng kidlat at damapo sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin. Gumawa ito ng pangalawang selyo at ikinandado ang kidlat na tato. Mabangis ang ekspresyon ng matanda habang nakapikit. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at bumuo ng isang Origin Energy Spear habang nilapitan niya si Wang Lin. Si Wang Lin talaga ay walang pangatlong tato, ngunit bukod sa apoy at kidlat, mayroon pa rin siyang layunin sa labanan. Ang battle domain, ang mana ni Zhong Xingye. Si Wang Lin ay hindi pa nakakasama sa domain na ito. Sa sandaling pumikit ang matanda, ang mga mata ni Wang Lin ay naglabas ng isang baliw na hangarin sa labanan. Isang napakaliwanag at gininto ang liwanag ang nagmula sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang gintong liwanag na ito ay bumaril sa kalangitan, at kasabay nito, ang salitang, labanan, ay lumitaw sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin. Pagkatapos ay napuno ng layunin ng labanan ng mundo, at bumangon si Wang Lin. Sa sandaling ito, parang hindi siya si Wang Lin, ngunit isang pagkakatawang tao ni Zhong Xingye. Ang kanyang tuwid na katawan at tuwid na gulugod ay kayang suportahan ng mundo. Walang makakaputol sa kanya. Kakasimula pa lang ng laban. Ang katawan ni Wang Lin ay napapalibutan ng ginintoang glow. Ikanaway niya ang kanyang kanang kamay ang imahe ng salitang, labanan, na lumitaw sa kanyang harapan at binaril ang maputing buhok na matanda. Imposible. Ang pagkabigla na naramdaman ng maputing buhok na matanda ay higit na higit kaysa dati. Ang mga pagkabigla na ibinigay ni Wang Lin sa kanya sa laban na ito ay mas malaki kaysa sa huli. Ang mga ito ay malayo sa kanyang imahinasyon. Ang hindi kapani-paniwalang malakas na asul na apoy ay nagulat na sa kanya. Pagkatapos niyang silyuhan ng asul na apoy gamit ang kanyang Heaven Sealing Spell, hindi inaasahang lumitaw ang kidlat na tato. Noong una ay inakala niya na ang War Spirit Print ay sapat na upang patayin si Wang Lin, ngunit hindi niya akalain na magkakaroon din si Wang Lin ng War Spirit Print. Pagkatapos ay naisip niya na kung gagamitin niya muli ang Heaven Sealing Spell para i-seal ang Lightning Tato, si Wang Lin ay walang kapangyarihang lumaban. Gayunpaman, muli siyang nagkamali at lumitaw ang isang tato sa labanan na hindi pa niya nakita noon kay Wang Lin. May pakiramdam siya na kahit na handa siyang magsakripisyo ng higit na sigla para i-seal ang battle tato, ibang puwersa ang lilito. Ang pakiramdam na ito ay napakalakas, at si Wang Lin ay nakapikit na habang siya ay nasa maikling ulirat. Hindi man lang gumamit ng anumang spelling si Wang Lin. Sa halip, ginamit niya ang kanyang sinaunang Diyos na katawan upang simulan ng isang pambobomba. Ang katawan ni Wang Lin ay nagbigay ng isang baliw na antas ng layunin ng labanan. Ang layunin ng labanan na ito ay pinalibutan si Wang Lin at ginawa siyang parang isang labanan na celestial. Umatras ang maputing buhok. Ang kanyang katawan ay mababa, ngunit ang kanyang antas ng paglilinang ay mas mataas, kaya agad siyang gumamit ng mga spells. Nagsimula silang dalawa sa malapitang labanan. Ang matanda ay naglabas ng malaking halaga ng mga kayamanan, ngunit ang mga kayamanang iyon ay hindi napigilan si Wang Lin.
Habang umaalingaw ang mga dagindong, damapo ang kamao ni Wang Lin at tumalikod siya sa kanyang kanang paa na nagtulak sa matanda na umatras. Ang maputing buhok na matandang ito ay bihirang makatagpo ng gayong mga pag-atake, dahil ang mga labanan ay madalas na umaasa sa mga spells at magic treasures. Gayunpaman, bawat suntok at sipa na ibinato ng taong ito ay naglalaman ng kapangyarihang makabasag ng lupa. Kung magkakadugtong ang mga ito sa katawan niya, halos mag-collapse ang katawan niya. Habang lumalaban ang matanda, lalo siyang natakot. Kung hindi mamatay ang taong ito, tiyak na magiging malaking kalaban siya ng aking High Ancient Clans. Nakakatakot ang katahimikang dala niya. Ang tato sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin ay kumikislap habang ang mga imahe ay nag-flash sa kanyang isipan. Ang buong buhay ni Zhang Xingye ay karapat-dapat sa kanyang pangalan. Sa buong buhay niya, sa hindi mabilang na mga laban, malaki man o maliit, hindi siya umaatres. Marami na siyang naipon na karanasan, at naging dominya ang mga karanasang ito. Ito ay isang salita lamang, labanan. Ang pakikipaglaban sa katawan ay karanasan, at ang pag-unawa sa isip ang pinagmulan ng salitang, labanan. Ano ang labanan? Sa pananaw ni Zhang Xingye, ito ay isang uri ng espiritu, isang kalooban na hindi susuko kahit hanggang sa langit. Pwede akong mamatay, pero kahit mamatay ako, magiging battle ghost ako. Maaari akong mamatay, ngunit kahit na pagkatapos kong mamatay, ang aking kalooban ay mayayanig pa rin ng langit. Isa akong bayani sa buhay at kamatayan. Ang mga cultivator na tulad namin ay hindi umiiwas sa pakikipaglaban. Ang minana ni Wang Lin ay ang kaloobang ito at malaking karanasan sa pakikipaglaban. Sa sandaling ito, kumikilos siya na parang hangin at umaalingaw ang walang katapusang dagindong. Lalong nabigla ang maputi ang buhok. Ang kamay ng maputing buhok ay nakabuo ng selyo at isang malaking halaga ng pinagmulang enerhiya ang natipon. Wala siyang pakialam sa pag-aaksaya nito, at lumikha siya ng isang pagbagsak sa harap niya. Hiniram niya ang epektong ito para humiwalay kay Wang Lin. Mapatla ang mukha niya at bakas ang takot. Nang muling pumikit si Wang Lin, itinaas niya ang kanyang mga kamay upang bumuo ng selyo at ipinikit ang kanyang mga mata. Isang invisible ripple ang tila kumalat mula sa katawan ng matanda sa buong seven-colored realm. Pagtatawag sa nawawalang Dao, sa naliwanagang Dao, at sa lahat ng nawawalang kaluluwang Dao. Tinutunaw ko ang iyong kaluluwa ng Dao. Sa sandaling sinabi ito ng matanda, ang mga Lost Ones at Enlightened Ones na nawala dahil sa apoy at kidlat ay lumitaw lahat sa bawat sulok ng seven-colored realm. Sa sandaling lumitaw sila, agad silang bumagsak. Ang lahat ng nawala ay nagpakita ng isang sandali ng kilanawan sa kanilang mga mata, ngunit sa panahon ng kaliwanagan, sila ay naging alabok at naglaho. Habang sila ay naglaho, ang mga kaluluwa ng Dao ay lumipad palabas mula sa kung saan sila naglaho. Lumipad sila sa langit at tinungo ang maputing buhok. Nawala rin ang mga naliwanagan na iyon, at kumalat ang malaking halaga ng mga layunin ng Dao. Sila ay naging mga kaluluwang Dao at lumipad patungo sa matanda. Ang mga mabangis na hayop sa panlabas na kaharian na nakikipagpunyagi sa apoy ay isa-isang bumagsak. Lumipad palabas ang kanilang mga kaluluwa at hinayla patungo sa matanda. High Ancient, ipahiram mo sa akin ang iyong kapangyarihan upang ikalat ang kanyang Dao. Ang hindi mabilang na mga kaluluwa ng Dao sa seven-colored realm ay nagtipon sa harap ng maputing buhok na matanda. Ang mga kaluluwa ng Dao ay lahat ay pinagsama sa isa at pagkatapos ay isang dilaw na liwanag ang pumuno sa mundo, na bumabalot kay Wang Lin. Dao Scatter. Umalangaw ang mabangis na boses ng matanda, at ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Bukod sa Heaven Seal, ito ang spell na pinakakinasindik ng mga tao. Pinayagan ito ang Seal Extermination Clan na patakbuhin ng High Ancient Clans, at pangalawa lang ito sa mga sinaunang demonyo, at Diyos. Hindi ito isang spell o kakayahan, ngunit ang bihirang spell ng Dao. Ang sinumang napapaligiran ng dilaw na ilaw ay magkakalat ang lahat ng Dao na kanilang naipon. Ang maputing buhok na matandang lalaki ay hindi ganap na magamit ang spell na ito sa kanyang sarili, at kaya lang niya itong tumagal ng 3 segundo. Ang 3 segundo lamang na ito ay makakakonsumo ng higit sa 70% ng buhay ng matandang ito. Gayunpaman, upang makumplito ang utos ng soberano, hindi siya nagdalawang isip. Dito magdedesisyon ng mananalo. Kabanata 12:14. Taizu. Ang dilaw na ilaw ay tila isang tawag pabalik sa pinanggalingan. Ang bawat taong natabunan nito ay madirama ang pakiramdam ng reinkarnasyon habang ang nakaraan ay kumikislap sa kanilang mga mata, na ginagawang imposibleng makilala mula sa kasalukuyan. Kinokontrol ng mga spelling ang kapangyarihan ng mundo at lumitaw sa isang espesyal na paraan. Ito ay isang spell ng Dao, at ang kapangyarihan nito ay nauugnay sa antas ng paglilinang ng isang tao. Ang mga kakayahan ay isang paraan upang mapataas ang kapangyarihan ng mga spells, isang paraan ng pangangalap at pagmamanipula ng pinagmulan ng enerhiya. Gayunpaman, iba ang Dao. Napakabihirang para sa isang tao na makaalam ng Dao spell. Ang sabi-sabi ay ang mga taong pumasok sa Dao realm lamang ang makakakuha nito.
Ang mga spelling ng Dao ay katulad ng mga labanan sa pagitan ng mga domain, ngunit ang ugat ay ibang-iba. Ang labanan ng mga domain ay isang kompetisyon ng domain ng isang tao at isang labanan ng isip. Gayunpaman, ang Dao spell ay isang napakagandang kapangyarihan na dalubhasa sa pagpatay sa kaluluwa. Ang bawat isa ay nakakakuha ng iba't ibang pangunawa sa Dao realm. Nang maging miyembro ng Seal Extermination Clan ng maputing buhok na matandang lalaki, nagkaroon siya ng pribilehiyong makapasok sa Dao realm sa maikling panahon. Doon niya naunawaan ang isang katotohanan tungkol sa pinagmulan ng isang tao. Ano ang pinagmulan ng isang tao? Sa kanyang pananaw, ito ay ang mga alaala ng kaluluwa. Naniniwala siya na ang buong buhay ng isang tao ay mga alaala lamang. Kung ang mga alaala ay hindi napatay, kung gayon kahit na ang taong iyon ay namatay, ang taong iyon ay mabubuhay ng walang hanggan. Katulad nito, kung ang mga alaala ng lahat ng pangunawa na mayroon ng isang tao sa kanilang nasasakupan ay nabura ng walang bakas na parang hindi ito umiiral, kung gayon ang kanyang mga alaala ay hindi kumpleto. Ang mga hindi kumpletong alaala na ito ay magpapabagsak sa taong iyon at maging isang mortal. Sa sandaling ito, ginamit ng maputing matandang lalaki ang napakabihirang spell ng Dao na naintindihan niya mula sa Dao realm. Ang G realm ay kumakatawan sa isang matinding puwersa, ang Shi realm ay kumakatawan sa pagkamalikhain, at ang Dao realm ay kumakatawan sa isang hindi maaalis na lakas. Napuno ng dilaw na liwanag ang mundo. Ang liwanag na ito ay malambot, ngunit maaari itong tumagos sa lahat ng bagay sa mundong ito. Nang bumagsak ito kay Wang Lin, tumagos ito sa battle domain sa paligid niya at direktang damapo sa mga alaala ng kanyang kaluluwa. 3 paghinga ng oras ay sapat na. Pumikit ang matandang maputi ang buhok. Nawala ang lahat ng kanyang sigla na parang namatay. Naramdaman ni Wang Linli ang pag-ikot ng mundo. Sa kanyang mga mata, wala na doon ang 7 kulay na kalangitan, at patuloy itong umiikot hanggang sa naging isang bughaw na langit na puno ng puting ulap. Napakablo at malinaw ang langit. Mabilis ding nanginig ang lupa. Nakita niya ang isang ilusyon na ang lupa sa ilalim niya ay naglaho ng patong-patong. Ang mga bundok sa di kalayuan ay lumiit hanggang sa mawala ang lahat at naging isang masarap at lunti ang kagubatan. Isang maliit na landas ang lumitaw sa tabi niya. Ang landas na ito ay isang maruming daan na patungo sa matamis at lunti ang kagubatan. Sa sandaling ito, umihip ang hangin at ang mga dahon ay nagkakagulo. Dala ng hangin ang makalupang halimuyak na nakalalasing. Mukhang nakatulog ako. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang inaantok na mga mata at tumingin sa harapan. Pagkaraan ng mahabang panahon, lumingon siya sa likod at nakita niya na sa dulo ng landas ay isang tahimik at bundok na nayon. May usok na nagmumula sa mga bahay pati na rin ang mga tunog ng mga bata na naglalaro na may halong tahol ng mga aso. Mukhang nanaginip ako. Kinamot ni Wang Lin ang kanyang mukha, at ang kanyang tapat na mukha ay nagpakita ng nalilitong ekspresyon. Kinuha niya ang libro sa tabi niya at tumayo. Napatingin siya sa kagubatan sa malayo at malabong natanong niya ang maulap na kabundukan sa dikalayuan at mga pabilyong kabilang sa sekta sa bundok. Sa panaginip, ako ay naging isang immortal. At nakaranas ng higit sa 1,000 taon ng paglilinang. Napagod siguro ako sa pag-aaral para magkaroon ng kakaibang panaginip. Natarante si Wang Lin at nataranta. Habang tulala, isang boses ang pumasok sa tainga ni Wang Lin. Taizu, hinahanap ka ng papa mo. Bakit hindi ka pa umuwi? Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may hawak na pitchfork sa pangangaso. Aalis na sana siya sa nayon para manghuli. Sa tabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakatayo ang ilang matipunong binata. Ang isa sa kanila ay tumingin kay Wang Lin at tumawa. Taizu, mag-aral kang mabuti at ilagay ang mataas na posisyon sa Imperial Test. Hayaan ang aming maliit na nayon na magkaroon ng isang sandali ng katanyagan. Napakamot ng ulo si Wang Lin at binati ang lahat bago tumungo sa nayon. Sinabayan siya ng mabait na tawa habang papalayo ng palayo. Kakaiba talaga ito. Medyo totoo ang panaginip na iyon. Red Butterfly, Li Muan, Liu Mei, Mubing Mei, Lu Yanfei, Li Chanmei. Naroon din sina Yun Kezi, Zhu Kezi, si Tunan, ang All-Seer, at iba pa. Gayun din, ang Vermilion Bird Divine Emperor, Azure Dragon Divine Emperor, Tuo Senador. 2C. Naaalala kong tinanggap ko ang 2 disipulo. Ang isa ay pinangalan ng 13 at ang isa ay Exit Xing, habang naglalakad si Wang Lin, malabo pa rin ang kanyang isip. May isang sinaunang Diyos sa planetang Suzaku. Sa labas ng planetang Suzaku, mayroon ding Corp Sect. At ang Alliance. Ang 4 na Divine Sect. Ang lugar na aking kinaroroonan ay tinatawag na Alliance Star System. Sa panaginip ko, pumunta rin ako sa All Heaven Star System at Cloud Sea Star System. Nagpunta rin ako sa Celestial Realm, si Wang Lin ay natulala ng mahabang panahon. Pag-angat niya ng ulo ay nasa labas na siya ng bahay niya. Umiling siya at nagpakawala ng buntong hininga habang bumubulong, napakakakaiba ng panaginip na iyon.
Mukhang patay na sina ama at ina sa panaginip ko. Hindi na niya inisip ang kakaibang panaginip at itinulak ang pinto na patungo sa bakuran. Pagpasok niya, nakita niya ang kanyang ama na may hawak na tubo. Inalag-alog niya ito sa sahig bago tumitig kay Wang Lin. Nang makita ni Wang Lin ang mahigpit na tingin ng kanyang ama, naramdaman ni Wang Lin ang pagtibok ng kanyang puso. Taizu, kamusta ang pag-aaral mo? Mahina hong sinabi ni Wang Lin, mabuti naman. Taizu, kailangan mong mag-aral ng mabuti. Sa susunod na taon ay ang pagsusulit ng malaking county. Kung magkakaroon ka ng magandang prospect para sa hinaharap ay nakasalalay sa iyo. Huwag kang mapadpad sa ganitong nayon habang buhay tulad ng tatay mo, sayang. Umiling ang ama ni Wang Lin at tumayo. Sa sandaling ito, lumabas ang kanyang ina at nagreklamo sa kanyang ama saglit bago ito naglabas ng pagkain. Umupo ang pamilya sa looban at nagsimulang kumain. Saglit na nag-alinlangan si Wang Lin bago tumingin sa kanyang ama at marahang sinabi, "Tay, nanaginip ako." Bago pa man siya makatapos ng pagsasalita, narinig niya ang tunog ng mga karwahe at katok mula sa gate. Nagulat si Wang Lin. Naalala niya mula sa panaginip na ang ika-4 na angkaw ang dumating. "Ikalawang kuya, buksan mo ang pinto." Walang kamalay-malay na tumayo si Wang Lin, tumakbo patungo sa gate, at binuksan ang pinto. Nakita niya ang isang matipunong lalaki na nakatayo sa labas na may mabangis na mga mata. Hinaplos niya ang ulo ni Wang Lin at tumawa. "Taizu, kalahating taon na kitang hindi nakikita at tumangkad ka na naman." Ang mga mata ni Wang Lin ay nagpakita ng bakas ng pagkalito. Hindi niya alam ang gagawin at umupo ulit. Matagal siyang natulala, at maya-maya, narinig niya ang boses ni fourth uncle. "Second brother, second sister-in-law, may gusto akong sabihin sa iyo." Ang Hengyu sect ay tumatanggap ng mga disipulo. "Gusto kong pumasok si Taizu. Kapag nakapasok na siya sa sekta, magiging immortal na siya. Ito ay isang napakabihirang pagkakataon." Immortal. Ito. Magagawa ba ng batang ito? Natuwa ang ama ni Wang Lin ngunit hindi siya sigurado. Ang mga immortal ay tumatanggap ng mga alagad at mayroong ilang uri ng pagsubok. "Hayaan mo si Taizu na kunin." Matapos marinig ito, nagulat ang katawan ni Wang Lin at tumingin siya sa kanyang ika-4 na tiyuhin at ama. Muling nanlabo ang kanyang paningin at tila naantig ng kakaibang puwersa ang pinangyarihan ng kanyang panaginip. Isa-isa silang lumitaw sa kanyang isipan. Nakita niya ang kanyang sarili na lumakad palabas mula sa nayon ng bundok at nabigo sa pagsubok. Sa ilalim ng panunuyan ng kanyang pamilya, umalis siya sa nayon sa bundok ng mag-isa at nagpapahinga sa isang bangin. Bigla siyang inatake ng tigre mula sa likuran, at nang mahulog siya sa bangin, sinipsip siya sa isang kakaibang kuweba. Sa loob ng kuweba, dinampot niya ang isang butil. The moment his right hand touched the bed, bigla siyang nakarinig ng outburst sa tenga niya. Langit, lumalaban sa langit. Napakapamilyar ng boses na ito. Parang narinig na niya ang boses na ito kanina. Pero kahit anong isipin niya, hindi niya maalala kung saan niya narinig ang boses niya noon. Gayunpaman, ang pagsabog na ito ay napalitan ng isang malungkot na sigaw. Iyon na naman ang pamilyar na boses na iyon, at tila dumaranas ng hindi maisip na sakit. Habang umaalingaw-ngaw ang malungkot na sigaw, ang mundo ni Wang Lin ay tila nagsimulang gumuho, at 7 kulay na liwanag ang hindi inaasahang nagsimulang lumitaw. Sa isang iglap, lumabo ang kanyang paningin na parang ang kapangyarihang kumokontrol sa kanyang sariling mga alaala ay nawala sa kontrol at siya ay tumalon sa unahan ng ilang taon. Malaki ang pagbabago ng kanyang paligid at mabilis siyang nakatakas. Lumitaw ang kagubatan sa gilid ng kanyang mga mata. Siya ay napakabilis at ang pakiramdam ng isang krisis sa buhay at kamatayan ay napuno ng kanyang isip. "Hindi ka makakatakas sa akin, Teng Li." Isang madilim na boses ang nagmula sa likuran habang mahinahong hinahabol ng isang kabataang may malamig na tingin. Sa panahon ng krisis sa buhay at kamatayan na ito, biglang naging malabo ang paningin ni Wang Lin habang umaalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga ang malungkot na hiyawan. Lalong naging malinaw ang tunog, at pakiramdam niya ay malapit na niyang maalala kung sino ang nagmamay-ari ng boses na iyon. Gayunpaman, sa sandaling ito, muling nagbago ang kanyang paligid. Sa sandaling ito, nasa loob siya ng isang malaking lambak. Isang pakiramdam ng kalungkutan at kalungkutan na hindi niya naramdaman noon pa man ay bumalat sa kanya. Kahit gaano pa kalakas ang pagungol niya, hindi niya mailabas ang lungkot sa puso niya. Pamilya Teng. Hanggat ako, si Wang Lin, ay nabubuhay, balang araw gagawin ko ang iyong pamilyang Teng sa isang dugo ng ilog at kakulayan ng pula ang bansang Zhao. Lilipulin ko ang buong pamilya ni Teng at walang iiwang buhay. Kung lalabagan ko ang sumpa na ito, hayaan akong tadtarin, mamatay sa isang kakilakilabot na kamatayan, at malubog magpakailanman sa impyerno. Tila nabaliw si Wang Lin habang nilunod siya ng walang katapusang kalungkutan. Ang sakit-sakit sa puso. Nakaluhod sa lupa, tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Ang mapupungay niyang mga mata ay nagpakita ng isang kabaliwan na tila hindi pag-aari ng isang tao.
Ang kanyang buhok ay pumuti magdamag at ang kanyang paligid ay naging kasing lamig ng taglamig. Isang hindi masabi na puwersa ang ipinanganak sa kanyang katawan. Ang kapangyarihang ito ay hindi pag-aari ng isang mortal, ngunit sa sandaling ito, nakuha ito ni Wang Lin. Ito ang rurok ng pagpatay at ang limitasyon ng lakas. Tinatawag itong G. Sa sandaling isinilang ang G-Realm, ang malungkot na sigaw na iyon ay umalangaw, at ito ay napuno ng hindi maisip na pagkabigla. G. Ito ay hindi inaasahang G. Ano na ba ang pinagdaanan niya sa buhay niya? Para magpakita si G. Nasa kamay niya ang Heaven-defying bead at nasa kamay niya ang G-Realm. This person. Napuno ng gulat ang boses, at mas naging malinaw ito habang umaalingaw-ngaw. Bumagsak ang langit, gumuho ang lupa, at napuno ng 7 kulay na liwanag ang mundo. Kabanata 12:15. Magandang panlasa at pag-asam. Habang gumuho ang mundo, nakaluhod pa rin si Wang Lin doon. Parang ang pagguho ng mundo ay hindi man lang maakit ang kanyang atensyon. Ang mga dagandong ay umalingaw ng mahabang panahon bago itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo. Tumutulo pa rin ang mga luha sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kailanawan. Ito ang 7-colored realm. Pinilit mo akong alalahanin ng masakit na nakaraan. Gusto kong pagbayaran mo ang halaga ng kamatayan. Mahina ang boses ni Wang Lin, ngunit bawat salita ay naglalaman ng napakalaking layunin ng pagpatay. Sa sandaling umalingaw ang kanyang boses, mas lalong tumindi ang ugong. Napunit ang langit at wala na doon ang bughaw na langit. Sa halip, ito ay napalitan ng kalangitan ng 7-colored realm. Ang lupa ay nanginig at gumuho sa bawat patong. Sa wakas, ito ay naging isang wasak na lupain na sinunog ng apoy. Ito ang lupain ng 7-colored realm. May bahid ng dugo ang dibdib ng maputing buhok, at may dugong umaagos mula sa gilid ng kanyang bibig. Malabo ang kanyang mga mata. Napuno sila ng kawalang paniwala at pagkabigla. Sa totoo lang, sa sandaling makita niya ang Heaven-defying bead sa mga alaala ni Wang Lin, ang kanyang draw spell ay gumuho at ang kanyang sigla ay nawala. Ang gulat na naramdaman niya ay parang milyon-milyong kulog na sumasabog sa kanyang mga tainga. Pinuno siya nito ng takot. Pagkatapos, nang bumagsak ang draw spell, nakita niya ang G-Realm ni Wang Lin na ipinanganak. Nagdulot ito ng pag-ubo niya ng dugo at nanghina siya ng husto. Muntik na siyang mawala ng kakayahang mag-isip dahil sa pagkawala ng kanyang talino. Ito ay naging labanan ng kanyang draw spell laban sa G-Realm, ang draw spell laban sa Heaven-defying bead. Wala siyang pagkakataong manalo. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo at sa sandaling binigkas niya ang mga salitang iyon na puno ng layuning pumatay, parang kidlat siyang sumugod sa matanda. Ang kanyang mga daliri ay bumuo ng isang espada at direktang nakaturo sa pagitan ng mga kilay ng matanda. Nanginginig ang katawan ng matanda at tumalsik ang dugo mula sa likod ng ulo habang nabasag ang bungo nito. Si Wang Lin ay hindi tumigil dito at tumuro ng 6 na sunod-sunod na beses. Nakakabasag ng lupa ang mga popong sound. Bumagsak ang braso ng matanda, bumagsak ang mga binti, at sa isang kisap mata, naging ambon ng dugo ang katawan. Sa loob ng hamog, sumigaw ang pinanggalingan na kaluluwa ng matanda at napaliligiran ng 7 kulay na liwanag habang siya ay tumakas sa malayo. Si Wang Lin ay puno ng layuning pumatay habang hinahabol niya siya. Habang humahabol, tinuro niya ang matanda, at sa tuwing gagawin niya iyon, nanginginig ang 7 kulay na liwanag. Ang pinanggalingang kaluluwa ng matanda ay nagpakawalay ng kahabag-habag na hiyawan at nanghina. Mahigpit siyang humubol sa likod ng matanda. Matagal na niyang gustong pumatay ng tao ng ganito kalaki. Ang sinumang nagpapaalala sa kanya ng kanyang mga alaala ay naantig ang kanyang ilalim at kinailangan niyang mamatay. Sa kanyang paghabol, ang matanda na napapaligiran ng 7 kulay na ilaw ay naniningil para sa bundok. Napuno siya ng gulat at patuloy na sumisigaw sa kanyang puso. Soberano, iligtas mo ako. Soberano, iligtas mo ako. Tigilan mo ako. Lalong lumakas ang kabaliwan sa mga mata ni Wang Lin at iwinagayway niya ang kanang kamay. Biglang huminto ang 7 kulay na liwanag. Sa sandaling ito, pumasok si Wang Lin at ang kanyang dalawang daliri ay tumusok sa 7 kulay na liwanag, direktang damapo sa pinanggalingan na kaluluwa ng matanda. Sa isang putok, malapit nang gumuho ang pinagmulang kaluluwa ng matanda. Gayunpaman, siya ay, pagkatapos ng lahat, isang huling yugto ng Nirvana Shatterer Cultivator. Siya ay malubhang nasugatan ngunit hindi ulo habang siya ay nagpupumilit na makatakas ng mas mabilis. Habang hinahabol, nagpakawala si Wang Lin sa langit at lumitaw ang asul na apoy sa kanyang kaliwang mata. Nanginginig ang selyo, ngunit sa huli ay bumagsak ito sa harap ng asul na apoy. Ang selyo ay nawala at si Wang Lin ay napalibutan ng dagat ng apoy. Itinuro niya ang pasulong at ang napakalaking apoy ay umanib sa 7 kulay na liwanag na nakapalibot sa pinanggalingan na kaluluwa ng matanda. Umalangaw ang kahabag-habag na hiyawan. Sa pagkakataong ito ang pinanggalingan ng kaluluwa ng maputing matanda ay lubhang mahina. 4 sa 7 kulay sa paligid niya ang naglaho.
Parehong mabilis ang takbo ng dalawa, pero unti-unting lumiliit ang distansya sa pagitan nila. Sa sandaling ito, lumitaw ang marka ng kidlat sa kanyang kanang mata. May nakalagay din na selyo, pero ilang paghinga lang ito bago bumagsak. Nang walang selyo, ang kulog ay lumabas at sumayaw sa loob ng apoy. Niyanig ng mga dagandong ang langit at lupa habang ang walang katapusang mga kulog ay sumipol sa apoy. Lahat sila ay kinasuhan ng matanda sa ilalim ng utos ni Wang Lin. Umalangaw-ngaw ang isang dumadagandong na dagandong at ang natitirang tatlong kulay sa paligid ng matanda ay bumagsak sa mga tuldok ng liwanag. Kung wala ang 7 kulay na liwanag na nagpoprotekta sa kanya, ang pinagmulang kaluluwa ng matanda ay nalantad sa asul na apoy at kulog. Hindi. Soberano, iligtas mo ako. Ang ekspresyon ng matanda ay puno ng takot sa kamatayan habang siya ay nagpakawalan ng dagandong. Sa sandaling ito, narating na niya ang bundok na nasa loob ng Seven-Colored Realm. Gayunpaman, nang malapit na siya, umungol si Wang Lin at agad na pumutok ang asul na apoy at pinalibutan ang kanyang pinagmulang kaluluwa. Sa malayo, imposibleng makita ang figure ng matanda. Ang bagay na makikita ay isang dagat ng bughaw na apoy. Nagtipon ang kulog mula sa lahat ng direksyon na parang lahat ng kulog sa mundo ay nagtitipon patungo sa pinanggalingan na kaluluwa ng matanda. Sa sandaling nagtipon ng kulog, ang lahat ng apoy sa mundo ay nagtipon din patungo sa nakulong na matanda. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap, mabilis na lampas sa imahinasyon. Ang lahat ng apoy sa mundo ay biglang nagtipon sa isang punto. Nagtipon din ang kulog na bumubuo ng pinagsamang pag-atake ng apoy at kulog. May dalawang bilog na nagkontrata. Ang isa ay ang dagat ng asul na apoy at ang isa ay ang lahat ng kulog sa mundo. Sa sandaling mag-overlap ang dalawang bilog sa isang punto, ang mundo ay nanginig. Isang nanginginig sa langit na dagandong ang pumalit sa lahat ng tunog, na naging dahilan upang muling bumagsak ang Seven-Colored Realm. Isang matalim at malungkot na hiyaw ang kumawala sa loob ng dagandong na ito. Isang haligi ng asul na apoy ang direktang bumaril sa langit na parabang tatagos ito sa langit. Hindi mabilang na mga kulog ang pumuno sa loob at labas ng haligi ng apoy na ito, na bumubuo ng isang haligi ng kulog na pumapatong sa haligi ng apoy at tumagos din sa kalangitan. Ang eksenang ito ay malinaw na makikita mula sa kahit saan sa loob ng Seven-Colored Realm. Sa loob ng Seven-Colored Realm, naramdaman ni Chen Tianjun na nabingi ang kanyang mga tainga dahil sa dagandong na ito. Nanginig ang kanyang katawan, nanginginig ang kanyang pinagmulang kaluluwa, at napuno ng gulat na may halong takot ang kanyang katawan. Ang pakiramdam na ito ay nagtagal at hindi mawawala. Tulala siyang nakatitig sa haligi ng apoy at kulog sa dikalayuan. Natuyo ang kanyang lalamunan at namutla ang kanyang mukha. Pagpatay sa isang huling yugto ng Nirvana Shatterer Cultivator. Ang kanyang pangalan ay magiging sikat sa Cloud Sea. Ako, si Chen Tianjun, ay ikinararangal na masaksihan ang kanyang spell ngayon din. Sa dikalayuan, ang matandang babaeng nakaberde ay mapatla habang nakatitig sa apoy at kulog sa dikalayuan. May takot sa kanyang mga mata. Malinaw niyang naramdaman na kung haharapin niya ang sinuman sa dalawa, tiyak na mamamatay siya. Nanginginig ang kanyang isipan at hindi niya maiwasang makaramdam ng takot, lalo na kapag naiisip niya kung paano sila magkaaway na siyang ikinasindak niya. Walang cultivator na hindi nagpahalaga sa kanilang buhay, at ito ay higit pa sa kanya. Kailangan kong bumawi sa taong ito at bumawi sa alitan namin noon. Kung hindi, sa taong ito bilang aking kaaway, walang lugar para sa akin sa dagat na ulap. Sa kabutihang palad, hindi malalim ang ating salungatan at walang direktang awayan, huminga ng malalim ang matandang babaeng naka-green at nagpasya. Kahit malayo pa, si Master Cloud Soul ay may mukha na puno ng pait. Natural na naramdaman niya ang away at nakaramdam siya ng masalimuot na pakiramdam. May mas matinding takot sa loob niya. Ang gulat na ito ay parang apoy na susunugan ang kanyang isip. Siya. Paano siya naging ganito kalakas? Kahit ngayon, hindi makapaniwala si Master Cloud Soul, at napuno ng takot ang kanyang puso. Simula nang ay teleport siya rito, nabubuhay na siya sa takot. Kinasusuklaman niya si Wang Lin at gusto niyang lamunin ang laman at dugo ni Wang Lin. Gayunpaman, pagkatapos niyang panoorin ang labanan, nagulat siya at hindi niya matanggap ang katotohanan ito. Pagkaraan ng ilang sandali, si Master Cloud Soul ay nagpakawala ng isang malungkot na ngiti at ang kanyang mga mata ay napuno ng baliw na layuning pumatay. Hinding-hindi ako pababayaan ng taong ito, at tiyak na nasugatan siya pagkatapos ng labanan laban sa huling yugto ng Nirvana Shatterer Cultivator. Baka may chance pa ako. Kung gumaling siya, walang alinlangan na mamamatay ako, ngunit kung siya ay malubhang nasugatan, baka magkaroon pa ako ng pagkakataon na makipaglaban sa kanya. Kapag napatay ko siya, lahat ng nasa Seven-Colored Realm ay magiging akin. Naantig ang puso ni Master Cloud Soul. Bago pumasok sa Seven-Colored Realm, tiwala siya sa pagpatay kay Wang Lin. Gayunpaman, ngayon, kahit na inaakala niyang si Wang Lin ay malubhang nasugatan,
nakakaramdam pa rin siya ng kaba na parang isang mortal na sumusubok na pumatay ng isang celestial. Ang pagbabagong ito ay sapat na upang ipakita ang hindi malay na takot ni Master Cloud Soul kay Wang Lin. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at umaban. Unti-unting naglaho ang haligi ng apoy at kulog. Ang pinagmulang kaluluwa ng matanda ay tuluyan nang nawala sa mundong ito. Kahit pagkamatay niya, hindi na nagpakita ang tinaguriang soberano na patuloy niyang tinatawag. Nakatingin sa bundok sa unahan, tahimik na nagmuni-muni si Wang Lin. Matapos mawala ang kulog at apoy at lahat ng tunog ay nawala, ang mga pagsabog ng malungkot na mga panaghoy ay nagmula sa tuktok ng bundok. Ang masakit na pagiyak ay parang ayaw ng isang tao na umungol bago mamatay, ngunit hindi pa rin nila nagawang takasan ang kapalaran sa huli. Malabo na naramdaman ni Wang Lin ang panginginig ng battle tattoo sa kanyang katawan, na parang may kung ano sa bundok na nagpasigla nito. Pagkaraan ng mahabang panahon, itinaas ni Wang Lin ang kanyang mga paa at naglakad pasulong. Hindi siya mabilis. Dahan-dahan siyang naglakad paakyat sa bundok hanggang sa makarating siya sa labas ng kuweba. Ang nakatayo dito ay parang nakatayo siya sa tuktok ng Seven-Colored Realm. Parang nakikita niya ang buong kaharian sa isang sulyap. Mula sa posisyong ito, mas naging malinaw ang mga panaghoy mula sa kuweba. Parang hindi mabilang na tao ang nasa loob, nagtitiis ng hindi matiis na sakit. Sa sandaling ito, sa Ancient Star System, sa loob ng palasyo, ang apoy sa kandila ay nag-alab ng maliwanag at ang natuyo na kamay ay dahan-daang umatras. Ang init ay umabot na sa tamang temperatura. Gayunpaman, ang apoy na ito ay hindi pa tamang uri. Dahil hindi pa nito kumukulo ang kaluluwa. Dahan-daang sabi ng sinaunang tinig mula sa likod ng kandila. Namatay ang isang pseudo-silang extermination clan member. May pagdududa ka ba sa dahilan ng pagkamatay niya? Sabi ng walang pakialam na boses. Bakit ako magdududa? Malalaman ko ang sagot pagkatapos maitanim ang dao. Ito ay magiging mas kawili-wili, ang hindi kilala ay may pinakamagagandang lasa. Ang paghihintay ay walang hanggang pag-asa. Kaya hayaang mabaliw ang apoy. Kabanata 12:16. Pitong kulay na bulaklak. Sa pagtingin sa kuweba, nagningning ang mga mata ni Wang Lin. Itinaas niya ang kanyang paa at naglakad palapit ng hakbang-hakbang. Palapit siya ng palapit sa kuweba. Gayunpaman, nang siya ay nasa loob ng 10 talampakan mula sa kuweba, isang higanteng puyaw ng tubig ang lumitaw sa kalangitan ng Seven-Colored Realm. Lumikha ito ng kakaibang tunog na makakaistorbo sa isipan ng isang tao. Kapag narinig ito ng mga tao, isang di nakikitang apoy ang sumisibol sa kanilang mga puso. Nanginginig ang katawan ni Wang Lin habang nakataas ang ulo at nakatitig sa puyaw ng tubig na lumitaw sa kalangitan. Ang kanyang tingin ay tila tumagos sa puyaw ng langit at nakakita ng isang sistema ng bituin na may hindi maipaliwanag na templo. Huminto ang kanyang tingin doon, at isang baliw na pakiramdam ang lumitaw sa puso ni Wang Lin. Dumating ang pakiramdam na ito sa kakaibang paraan, ngunit hindi niya ito mapigilan. Sa sandaling ito, ang 7 kulay na liwanag sa Seven-Colored Realm ay naging masiksik. Lahat ng 7 kulay na ilaw sa mundo ay sinisingil kay Wang Lin. Para bang si Wang Lin ang naging pinagmulan ng Seven-Colored Realm at lahat ng 7 kulay na liwanag ay naakit sa kanya. Pinalibutan siya nito at binutis sa kanyang katawan. Sa loob lamang ng ilang maikling paghinga ng oras, ang 7 kulay na liwanag ay tumindi ng higit na walang katapusang 7 kulay na liwanag na sumara. Habang ang malaking halaga ng liwanag ay nag-drill sa katawan ni Wang Lin, nanatili siyang hindi gumagalaw. Ang kanyang isip ay nahahawakan ng isang hindi maipaliwanag na puwersa, na ginagawang imposibleng kontrolin ang kanyang katawan bilang ang 7 kulay na liwanag na karga sa kanyang katawan. Lalong tumindi ang 7 kulay na liwanag hanggang sa tila lahat ng 7 kulay na liwanag sa kaharian ay nagkukumpulan dito. Ang panlabas na rehiyon ng kaharian ay hindi na napuno ng 7 kulay na liwanag at madilim na. Kung titingnan mo mula sa itaas, malinaw mong makikita na ang Seven-Colored Realm ay parang isang higanteng bilog. At ang lahat ng 7 kulay na liwanag ay mabilis na namumuo patungo kay Wang Lin. Lalong lumakas ang kabaliwan sa loob ng katawan ni Wang Lin nang pumasok ang 7 kulay na liwanag sa kanyang katawan. Sa bandang huli, ito ay naging parang 7 kulay na karagatan na nilunod sa kanyang isipan at pinalitan ito ng walang katapusang kabaliwan. Isang kabaliwan na katulad ng kay Qing Shui noong nakaraan. Ang kabaliwan na ito ay naging sanhi ng pagkapilipit ng mukha ni Wang Lin, ang mga ugat sa kanyang mukha ay namamaga, ang kanyang mga mata ay naging pula ng dugo, at siya ay nagpakawala ng isang nakagugulat na dagandong sa mundo. Ang dagandong na ito ay parang ugong ng isang halimaw na umalingaw sa buong mundo. Ito ay naging isang dumadagandong na umalingaw sa buong kaharian. Parami ng parami ang 7 kulay na liwanag na pumasok sa katawan ni Wang Lin. Nanginginig ang kanyang katawan at gusto niyang magpumiglas, ngunit habang nagpupumiglas siya, mas tumitindi ang pakiramdam ng kabaliwan na iyon. Nagpatuloy siya sa pagungol, at sa maikling panahon lamang na ito, siya ay naging basang-basa sa pawis.
Gumalaw ang kanyang buhok ng walang hangin at lalong namula ang kanyang mga mata. Si Wang Lin ay naging baliw. Nawalan siya ng malay, at nawalan ng alaala. Ang mundo bago siya ay naging pula ng dugo. Ang tanging nasa isip niya ay pumatay, 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 pumatay. Patayin ang lahat ng may buhay, patayin ang mundo. Napuno ng karahasan ang kanyang puso. Sa sandaling ito, kahit na humarap sa kanya si Limuan, hindi siya magdadalawang isip na pumatay. Ang pakiramdam ng kabaliwan ay ganap na pinigilan ang isip ni Wang Lin. Para siyang isang halimaw na puno ng layuning pumatay. Habang tumataas ang layunin ng pagpatay, tumindi din ang pakiramdam ng kabaliwan. Sa sandaling ito, 70% ng 7 kulay na liwanag sa 7-colored realm ay nakapasok na sa katawan ni Wang Lin. Mahigit sa kalahati ng kaharian ay nasa kadiliman. Dagandong. Isang dagandong ang pinakawalan ni Wang Lin, at ang kanyang ekspresyon ay sapat na nakakatakot upang mabigla ang sinumang nakakakilala sa kanya. Habang ang 7 kulay na liwanag ay patuloy na pumapasok sa kanyang katawan, siya ay lumubog magpakailanman sa patayan. Ang kanyang katawan ay puno ng hindi maisip na pinagmulan ng enerhiya. Hindi niya maramdaman ng matinding sakit sa kanyang katawan. Ang natira na lang ay patayan. Lumipad ang apoy mula sa kanyang kaliwang mata at agad na pinalibutan ang kanyang katawan. Ang kulog mula sa kanyang kanang mata ay lumabas at pinalibutan ang lugar. Marahas na ng inig ang bundok na kinalalagyan niya. Ang 7 kulay na liwanag ay hindi huminto at patuloy na dumating. Ang paligid ng mundo ay naging madilim sa isang nakikitang bilis. Hindi nagtagal, nawala ang 7 kulay na liwanag, at wala nang natitirang liwanag. Ang lahat ng liwanag ay nasipsip sa katawan ni Wang Lin at naging pinagmulan ng kanyang kabaliwan. Sa sandaling walang liwanag na natitira sa 7-colored realm, si Wang Lin ay nagpakawala ng isang baliw na dagandong. Pulang dugo ang kanyang mga mata. Gusto niyang sirain ang lahat, pati na ang sarili niya. Ito ang pinakamagandang apoy sa mundo. Ito ay tinatawag na galit. Dalhin ang iyong galit, gamitin ang iyong kabaliwan upang pakuluan ang iyong kaluluwa, at palagwin ang daw para sa matandang ito. Idagdag ang huling daw will. Gustong malaman ng matandang ito kung masusunog mo ang daliri ko. Would it? Isang sinaunang boses ang dahan-daang nagmula sa puyo ng langit. Tila tumagos ito sa espasyo at oras at tila naglalaman ng mga markang iniwan ng paglipas ng panahon. Nawalan ng malay si Wang Lin at bumagsak ang kanyang katawan. Ang kanyang pinagmulang kaluluwa, ang kanyang kaluluwa, at lahat ng nasa tabi ng kanyang katawan ay naging isang sinag ng pulang ilaw. Para siyang nasusunog habang sumusugod sa kuweba. Mayroong isang malaking halaga ng bubbling lava na naglalabas ng itim na gas sa loob. Mayroon ding hindi mabilang na mga kadena, at sa bawat kadena ay nakasabit ang isang tuyo na kalansay. Ang mga ito ay hindi mabilang na mga jade na lumulutang sa hangin, at may mga tambak ng daw intent na nakatatak sa loob ng bawat jade. Ang mga panaghoy ay nagmumula sa loob ng jades. Hindi malalim ang magma, kaya malabo mong makita ang ilalim nito. Mayroong hindi mabilang na rune na nakaukit sa ilalim ng manga, at nagbigay sila ng mahinang liwanag. Sa tuwing kumikislap ang liwanag, ang mga pagsabog ng layunin ng Dao ay papasok sa magma at maaabsorb ng mga rune. Gayun din, ang mga patak ng itim na likido ay tumutulo mula sa mga kalansay at papunta sa magma. Ito ay magiging sanhi ng pagkulo ng magma. Sa sandaling pumasok ang pulang ilaw na si Wang Lin, ang lahat ng mga jade ay biglang bumagsak at ang walang katapusang layunin ng Dao ay pumasok sa magma. Kasabay nito, ang lahat ng mga kalansay ay bumagsak sa malaking halaga ng itim na likido at sumanib sa magma. Sa isang iglap, mas maraming bula ang lumitaw sa itaas ng magma. Ang magma ay nagsimulang umikot, at ang mga rune sa ilalim ng magma ay natunaw, na bumubuo ng isang hindi maisip na puwersa ng pagsipsip. Sa sandaling pumasok si Wang Lin, sinimulan nitong lamunin si Wang Lin. Pabilis ng pabilis ang pag-ikot ng magma na ito. Sa isang iglap lang, tila nakapasok ito sa kuweba at gumawa ng daanan patungo sa isang konektadong espasyo. Ito ay isang walang hangganang espasyo na may hindi mabilang na mga bituin sa loob, na bumubuo ng isang higanting pormasayon. Ang pormasayon na ito ay napakalaki, kahit na ang laki ng Alliance Star System. Ang bawat solong bituin ay bahagi ng pagbuo. Sa gitna ng pagkakabuo ay may 7 malabulaklak na halaman. Ang bawat isa sa 7 ay may iba't ibang kulay, na bumubuo ng 7 kulay ng bahaghari. Hindi sila gaanong malaki, libu-libong talampakan lang ang lapad. Kung ikukumpara sa malawak na pormasayon na ito, sila ay tunay na hindi gaanong mahalaga sa laki. Gayunpaman, ang pagbuo na ito ay umiiral ng tiyak dahil sa 7 halaman na ito. Ang buong espasyo at pormasayon na ito ay umiral upang magbigay ng sustansya para sa 7 halaman na ito. Ang kapangyarihan ng mga bituin, ang kapangyarihan ng hindi mabilang na mga planeta, ang kapangyarihan ng hindi mabilang na mga spatial na bitik tulad ng 7-colored realm ay sumisipsip ng walang katapusang Dao.
Pagkatapos ang daw na ito ay ginawang mga sustansya upang magbigay ng sustansya sa 7 halaman na ito hanggang sa sila ay tumubo, mamulaklak, at tuluyang mamunga. Wala ang star system na ito, ngunit may gumamit ng malakas na spell para likhain ang espasyong ito sa paligid ng Sealing Formation, at naging bahagi ito ng Sealing Formation. Sa ganitong paraan, sa tuwing may namatay sa loob ng Sealed Realm, ang kanilang daw ay maa-absorb na nagiging sustansya para sa mga halaman. Ito ay nagtatanim ng daw. Ito ay nangyayari sa hindi mabilang na taon. Patuloy nitong hinihigop ang daw intent ng lahat ng taong namatay sa loob ng Sealed Realm. Noong panahon ng mga sinaunang Celestial, wala silang daw, kaya ang porma sayo na ito ay sumisipsip ng mga batas na nilinang ng mga Celestial bilang mga sustansya. Sa panahon ng mga sinaunang Cultivator, walang mga batas, kaya ang pagbuo ay sumisipsip ng pinagmulang enerhiya na taglay ng mga sinaunang Cultivator bilang mga sustansya. Ito ang mga pamamaraan na ginamit upang mapangalagaan ang 7 halaman para mabuo ang mga bunga ng daw. May kalansay na nakaupo sa pulang-pulang halaman. Mayroong hindi mabilang na mga gintong salita na nakaukit sa kalansay. Ang mga salita ay nagbigay ng itim na liwanag, na pagkatapos ay mabilis na hinihigop ng halaman. Ang pulang-pulang halaman na ito ay may dugong pula na pinong mga talulot, ngunit karamihan sa mga talulot ay nalaglag na at iilan na lamang ang natitira. Kapag nalaglag na ang lahat ng talulot, ang pulang bulaklak na ito ay bubuo sa bunga nito. Sa sandaling ito, isang bitik ang lumitaw sa tabi ng bulaklak na ito, at isang sinag ng pulang ilaw ang bumaril mula sa bitik patungo sa bulaklak. Ang pulang ilaw na ito ay naglalaman ng pinagmulang kaluluwa at kaluluwa ni Wang Lin. Ito ay hinihigop sa halaman sa tabi ng balangkas. Ang halaman ay tila sumisipsip ng huling bit ng nutrients habang ang mga huling talulot ay nahulog at ang gitna ay nagsimulang gumalaw ng kakaiba. Unti-unting nabuo ang isang pulang-pulang prutas. Unti-unting lumipas ang oras. Isang hindi kilalang tagal ng panahon ang lumipas, at ito ay tila nagpapatuloy ng walang hanggan. Ang bitik sa labas ng halaman ay unti-unting lumiit na parabang ito ay mawawala. Nawala na si Wang Lin sa loob ng halaman, at napuno ng pulang likido ang lugar na kanyang kinaroroonan. Nawala rin ang kalansay sa tabi niya. Ito ay naging purplish gold liquid at naging bahagi ng pulang likido. Lumipas ang oras. 1 taon, 10 taon, 20 taon, 40 taon. Tila napakatagal na panahon ang lumipas. Paunti-unti ang pulang likidong nanatili habang ito ay naging pampalusog para sa paglaki ng prutas. Habang bumababa ang dami ng likido, unti-unting lumalaki ang prutas. Malambot at mamasa-masa, na parabang nabuo ng sariwang dugo. Isang kabuoang 78 taon ang lumipas. Minsan tinanong mo ako kung susunugan ng apoy ang daliri ko. Ngayon ay masasagot na kita. Hindi. Isang sinaunang boses ang umalingongaw sa loob ng sistema ng bituin. Malapit nang mabuo ang isang prutas mula sa isa sa 7 colored flowers. Ang 6 na iba pang prutas ay hindi rin kalayuan. Ang matandang ito ay kinumbinsi ng Sovereign noon na huwag harapin ang Void Tribulant Realm at piniling huminto sa paglilinang. Pinili kong hindi alamin kung ang ika-4 na hakbang na tumatapak sa langit ay talagang umiiral at sa halip ay kusang loob na naging tagapag-alaga ng pulang halaman na ito, lahat sa pag-asang magtatagumpay ang kanyang makalangit na plano. Parang hindi na malayo ang araw na iyon. Kabanata 12:17. Paggising. Bilang pagbilang mula nang pumasok si Wang Lin sa 7 colored realm, mabilis na lumipas ang oras, at ito ay 79 na taon na. Sa loob ng 79 na taon na ito, isang pagbabago sa mundo ang naganap sa Alliance Star System. Ang 4 na Divine Sect ay kumikilos ng may puwersa at tinahak ang mga labi ng Cultivational Alliance. Pinilit din nila ang Corp Sect na makipagtulungan sa kanila upang pilitin ang hukbo ng All Heaven pabalik. Ang Corp Sect ay orihinal na hindi nilayon na makisali. Pinanghawakan nila ang ideya na makinabang mula sa sideline, lalo na tila kung ang All Heaven o ang 4 Divine Sect ay gustong manalo, kakailanganin nila ang tulong ng Corp Sect. Ang Corp Sect ay walang pakialam sa katotohanan na ang All Heaven Cultivators ay mga mananalakay. Ang inaalala nila ay ang malaking halaga ng negosyo sa pagbebenta at pagbili ng mga katawan na dinala ng digmaan. Inaasahan pa ng Corp Sect na ang digmaan ay magpapatuloy magpakailanman. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay nasira ng isang tao, at ang taong ito ay ang Azure Dragon Divine Emperor. Sumakay siya sa Corp Sect at pinatay mag-isa ang maraming elder ng Corp Sect at malubhang nasugatan ang natitirang mga hari. Pinilit nitong lumabas ang unang hari at ang Sectmaster ng Corp Sect. Nagsimula silang dalawa ng labanan na yumunig sa buong star system. Sa huli, ang unang hari ng Corp Sect ay ganap na natalo. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang Azure Dragon Divine Emperor ay may iba pang motibo, hindi magiging mahirap para sa kanya na patayin ang unang hari. Ang labanang ito ay nagulat sa buong Corp Sect at nagturo sa kanila ng kapangyarihan ng 4 Divine Sect. Nagtataglay din sila ng matinding takot sa Azure Dragon Divine Emperor. Kailangang sundin ng Corp Sect ang utos ng 4 Divine Sect, at nagsimula sila ng digmaan laban sa All Heaven.
Isa itong malaking labanan sa pagitan ng dalawang star system. Sa panahon ng digmaang ito nagising si Tuo Senador at sinira ang pagbuo sa paligid ng planetang Suzaku. Ang kanyang hitsura ay nagulat sa All Heaven. Si Tuo Senador ay nagpakita at kumilos batay sa kanyang kalooban. Pagkatapos niyang magising, pinukaw siya ng ilang All Heaven cultivators. Sumakay siya sa larangan ng digmaan at pinatay ang libu-libong All Heaven cultivator. Pagkatapos niyang pumatay, umalis siya at isang linya lang ang sinabi. Masyado kayong mahina. Wala sa mga All Heaven cultivator ang nang-ahas na habulin kasama si Master Luffy, na nagtago sa sarili sa takot. Nakatakas siya ng malayo sa Alliance Star System at hindi nang ahas na pumasok kahit kalahating hakbang papasok. Sa kabutihang palad, pagkatapos lumitaw si Tuo Senador, hindi siya nagtagal sa Alliance Star System. Una siyang pumunta sa Four Divine Sect. Sa kapangyarihan ng isang sinaunang Diyos at sa kapangyarihan ng kanyang mga bituin, nagawa niyang seryosong saktan ng Azure Dragon Divine Emperor sa isang suntok. Ibinagsak niya ang Starfield ng Four Divine Sect, nag-iwan ng hindi mabilang na mga bitik, kaya walang makapasok dito. Gayunpaman, hindi pinatay ni Tuo Senador ang Azure Dragon Divine Emperor, at sinabi rin niya ang isang linya. Masyado kang mahina. Para naman sa Vermilion Bird Divine Sect, ang walang hanggang apoy ay pinatay ni Tuo Senador sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay. Nakakainis tingnan ang apoy na ito. Wala sa mga miyembro ng Vermilion Bird Divine Sect ang nang-ahas na magsalita sa galit. Pagkatapos ay umalis si Tuo Senador at pumunta sa Brilliant Void Realm at nilabanan ang matanda. Matapos ay silang matanda sa isa sa kanyang mga bituin, ginamit niya ang God-Slaying Spear at naging sanhi ng pagbagsak ng Brilliant Void Realm. Ang Brilliant Void Realm, na umiral ng hindi mabilang na taon, ay naglaho. Ito ay naging isang bagay na mabubuhay lamang sa mga alaala. Bumagsak ang katawan ni Mubing Mei. Ang kanyang pinanggalingang kaluluwa ay malubhang nasugatan at siya ay nawala. Hindi naramdaman ni Tuo Senador na kailangan pang humabol, sa halip ay nag-iwan ng marka sa kanya at hinayaan siyang umalis. Di nagtagal, ang Corp Sect ay inatake dahil sa galit ni Tuo Senador dahil sa hindi niya mahanap si Wang Lin. Hindi mabilang na mga tao ang namatay, at pagkatapos noon, umalis si Tuo Senador. Ang huling lugar na pinuntahan ni Tuo Senador ay ang selyadong Rain Celestial Realm. Sa pagharap sa selyo sa paligid ng Rain Celestial Realm, naging seryoso si Tuo Senador sa unang pagkakataon. Gayunpaman, ang kaseryosohan na ito ay lalo lamang nagpakita ng kanyang kayabangan at pagmamataas. Nang malapit na siyang umatake, lumitaw si Qinglin sa labas ng Rain Celestial Realm. Ang dalawa ay nag-usap tungkol sa isang bagay na hindi alam, ngunit si Tuo Senador ay nag-isip ng mahabang panahon. Tapos tumanggaw siya at umalis. Nawala siya sa Alliance Star System kasama ang hindi mabilang na mga sinaunang cultivator na kinokontrol niya at pumunta sa isang lugar na hindi kilala. Hinanap niya ang taong dapat niyang lumunin. Gayunpaman, ang taong iyon ay tila nawala sa mundong ito. Kahit anong hanap ni Tuo Senador, wala siyang makitang bakas sa kanya. Ang hitsura ni Tuo Senador ay nagdulot ng malaking pagbabago sa sitwasyon sa Alliance Star System, ngunit napatahimik din ito. Ang mga All Heaven cultivator ay lahat ay umatras pabalik sa kanilang sariling star system dahil kay Tuo Senador. Ang digmaang ito na tumagal ng daan-daang taon ay natapos dahil kay Tuo Senador. Tanging isang dagandong na yumanig sa buong sistema ng bituin ang umalangaw bago umalis si Tuo Senador. Wang Lin, nasaan ka? Ang mga salitang may katulad na kahulugan ay narinig din mula sa bibig ni Lu Yanfei sa kontinente ng Moluo sa Cloud Sea Star System. Senyor, nasaan ka? Isang taon na lang bago ang kompetisyon sa pangunahing sekta. Babalik ka ba? Sa Cloud Sea Star System, ang Purple Dao Sect ay mabilis na lumaki, halos naging isa sa nangungunang 6 na sekta sa rank 5 na rehiyon. Gayunpaman, sa mga daan-daang taon na ito, ang Panginoon ng Purple Dao Sect, si Lu Yunkong, ay palaging tumitingin sa mga bituin na parang may naaalala siya. Tanging ang matandang lalaki na laging nakasunod sa kanya ang paminsan-minsang makakarinig ng mahinang ungol ni Lu Yunkong. Brother Lu, marami akong nakinabang sa ating debate sa DAO noong mga nakaraang taon. Gayunpaman, ngayong 100 taon na ang lumipas, bakit wala akong narinig na anumang balita tungkol sa iyo? Ang aking paglilinang ay bumuti. Kung maaari tayong magkita muli, gusto kong makipagdebate muli sa iyo. Katulad nito, sa rank 9 na rehiyon, sa kaibuturan ng fog kung saan naroon ang Demon Sect. Ang asul na buhok na si Li Qianmei ay kalmado habang kinakatay niya ang mabangis na hayop sa loob ng special crack. Ang mga cultivator mula sa iba't ibang mga sekta na kasama niya ay labis na namangha sa babaeng asul ang buhok na ito. Kasabay nito, maraming cultivator ang nagtago ng pagmamahal sa kanya. Kabilang dito ang maraming cultivator, at marami sa kanila ay mga sikat na cultivator. Sa ilalim ng patuloy na pag-agos ng hayop, ang dami ng mga taong magpapakita ng kanilang mga kakayahan ay tumaas. Sa loob ng 100 taon na ito, maraming mga cultivator ang namatay habang nilalabanan nila ang pag-agos ng hayop.
Halos araw-araw ay namamatay ang mga tao. Sa paglipas ng panahon, ang mga beast tides ay naging mas mabangis, at sila ay napuno ng rank 12 na mga hayop. Minsan kahit isang rank 13 beast ang lalabas, at bawat rank 13 beast ay isang kalamidad para sa mga cultivator. Ang mga tao ng Demon Sect ay lumitaw din sa larangan ng digmaan. Sila ang pangunahing puwersa. Napakakaunti sa mga cultivator mula sa iba pang mga sekta ay itinuring na karapat-dapat ng Demon Sect. Sa kanilang pananaw, ang mga taong ito ay narito lamang upang gambulin ang mabangis na mga hayop. Gayunpaman, sa loob ng daang taon na ito, 4 na tao ang nakakuha ng pagkilala sa Demon Sect. Si Li Qianmei ay isa sa kanila. Halos lahat ng mga cultivator ay alam na si Li Qianmei ay may kayamanan. Ito ay isang gintong panulat na maaaring gumuhit ng mga ron na napakalakas. Kapag gusto ng mga tao na hiramin ito upang suriin ito, agad natatanggi si Li Qianmei, kahit na sila ay mga tao mula sa Demon Sect. Ang kanyang tahimik na ugali ay biglang magiging lubhang matigas ang ulo. Sa isang pagkakataon, si Li Qianmei ay kinubkob ng maraming ranggo 12 mabangis na hayop. Nagdusa siya ng malubhang pinsala at nakoma. Siya ay iniligtas ng mga tao ng Demon Sect at nagising ng ilang sandali. Hindi niya pinansin ang mga babala ng lahat at bumalik sa larangan ng digmaan gamit ang kanyang buhok sa kalat-kalat na gulo, lahat para lang makuha ang gintong panulat. Simula noon, alam ng lahat ng mga cultivator na ang gintong panulat na ito ay ang pinakamahalagang pag-aari ni Li Qianmei. Ikaw, nasaan ka ngayon? Halos 100 taon na ang lumipas. Sa sandaling ito, si Li Qianmei ay nakaupo sa isang simpleng cultivation platform na may maputlang mukha. Parang nasugatan siya. Sa harap niya, maraming mabangis na hayop ang sumusugod sa fog at pinipigilan ng hindi mabilang na mga cultivator. Tila nakalimutan niya ang tungkol sa pagpatay sa larangan ng digmaan at sa mga dagindong ng mga hayop. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa malayo. May isang ligaw na kontinente sa isang lugar sa dagat na ulap. Gumamit si Mu Bingmei ng lihim na spell ng Brilliant Void Realm para masira ang spatial barrier para makatakas dito. Unti-unti niyang binabago ang kanyang laman. Matapos siyang masugitan ng husto at wasakin ang kanyang katawan ni True Senador, sa ilang kadahilanan, gusto niyang makita muli si Wang Lin. Wang Lin, iniisip ko kung magaling ka. Sa kuweba ng isang ligaw na kontinente sa Cloud Sea, dahan-daang binuksan ni Mu Bingmei ang kanyang magagandang mata at tumingin sa unahan. Isang pakiramdam ng kalungkutan na hindi niya naramdaman noon ang pumuno sa kanyang puso. Nakaramdam siya ng sobrang lamig sa banyagang lugar na ito kung saan siya naglilinang sa pag-iisa. Tila ba nabalot ng lamig ang kanyang katawan at yung kuweba. Nakikinig sa malamig na hangin sa labas ng kuweba, mas lalo siyang nanlamig. Ang Seven-Colored Realm ay nasa kadiliman sa loob ng mahigit 100 taon mula nang mawala ang lahat ng 7 kulay na liwanag. Isang misteryosong puwersa ang bumalot sa bundok kung saan naglaho ang pinagmulang kaluluwa at kaluluwa ni Wang Lin, na naging dahilan upang hindi makapasok ang mga tagalabas. Tinangka ni Master Cloud Soul na pumasok ngunit nabigo. Ang tanging magagawa niya ay maghanap ng kuweba sa malapit at tahimik na tumingin sa madilim na mundo sa labas sa loob ng 100 taon. Naramdaman din ni Chen Tianjun at ng matandang babaeng nakaberde ang paglipas ng oras sa loob ng madilim na mundong ito. May isang bangkay na nakahandusay doon na hindi gumagalaw sa tuktok ng bundok na nababalot ng misteryosong puwersang ito. Sa kabila ng halos 100 taon na lumipas, walang palatandaan ng pagkabulok sa sinaunang Diyos na katawan. Katulad ng ginawa nito 100 taon na ang nakalilipas, ngayon lang ito natatakpan ng alikabok. Sa espesyal na espasyong nilikha para lamang sa pagpapakain ng 7 kulay na prutas, ang prutas mula sa pulang halaman ay unti-unting lumalaki. Ito ay tungkol sa oras para ito ay ganap na mature. Sa araw na ito, lumitaw ang isang labi ng banal na kahulugan sa loob ng prutas. Tila hinihigop nito ang kapangyarihan ng prutas, at unti-unti itong lumaki hanggang sa naging butil. Sa sandaling lumitaw ang butil, dahan-daang nagising si Wang Lin na parabang nakakita siya ng panaginip. Dahil sa heaven-defying bid, walang nakapansin sa kanyang paggising. Hindi man lang napansin ng tagapag-alaga ng mga bulaklak ang nakakagulat na pagbabago sa loob ng prutas. Sapat na ang pagbabagong ito para manginig ang universo. Sapat na upang baguhin ang trajectory ng langit at lupa para sa parehong outer realm at ang sealed realm. Ang taong nagtataas ng bulaklak ay minsang nagsabi na ang kanyang daliri ay hindi masusunog ng apoy, at lubos siyang kumpiyansa tungkol dito. Hanggang kailan magtatagal ang kumpiyansang ito? Pwede ba? Ito ay Kabanata 12:18. Ang Realm Sealing Formation. Sa isang sulyap, ang walang hangganang sistema ng bituin ay napuno ng maliwanag na nebulae. Habang nagniningning sila, nagbigay sila ng marilag na tanawin. Tila sila ay umiral ng walang hanggan, at imposibleng sabihin kung ilang taon na sila. Ang mga bituin ay ganap na tumahimik, na parabang ang lahat ng tunog ay nilulubog ng kadiliman. Sa di kalayuan, may isang abandonadong planeta. Walang liwanag na nakarating sa planetang ito, at ito ay nababalot ng death aura.
Para itong isang matanda na nagpupumilit sa kanyang namamatay na hininga, ang hangin na kanyang ibinuga ay napuno ng kamatayan. May isang tao na nakaupo sa abandonadong planeta na ito. Kung ang sinumang cultivator ay makakita nito, sila ay magugulat at ang kanilang isipan ay mawawala. Iisipin nila na naging malabo ang kanilang paningin at nakakakita sila ng isang ilusyon na hindi nila pinangarap. Ang kanyang katawan ay kasing laki ng ilang planeta. Habang nakaupo siya sa planeta, malungkot siyang nakatingin sa malayo. Ang kanyang balat ay magaspang, natatakpan ng hindi mabilang na mga bitik na tila bumubuo ng kakaibang marka na nagbubuga ng kakaibang kinang. Ang taong ito ay malinaw na namarkahan ng paglipas ng panahon. Para bang kasing tagal ng langit at lupa ang taong ito. Siya ay nakaligtas ng napakatagal na kahit na hindi niya eksaktong matindaan kung gaano na ito katagal. Ang kanyang maringal na katawan ay nagbigay ng hindi maipaliwanag na aura sa pamamagitan lamang ng pag-upo sa abandonadong planeta, at binalot nito ang buong Starfield. Lahat ng nilalang sa Starfield ay nanginginig sa takot. Ito ang All Heaven Star System. Ang lahat ng mga cultivator sa All Heaven Star System ay nahawakan ng takot. Ang pakiramdam na iyon ng tensyon at takot ay isang bagay na hindi nila mapigilan. Mayroon pa ring ilang mabangis na hayop na hindi nang ahas na gumalaw bago ang aura na ito. Para bang hanggat gusto ng taong ito, ang kanilang mga katawan ay babagsak sa mga tambak na dugo bilang sakripisyo. Ang taong ito ay parang Diyos. May 8 bituin sa pagitan ng kanyang mga kilay, ngunit 4 lamang sa kanila ang matingkad, habang ang natitirang 4 ay puro itim, na parang natuyo. Gayunpaman, hindi sila naglaho. Siya ay tulad ng pinakamalakas na pag-iral at pinuno ng Starfield na ito. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang kadiliman ay napalitan ng kalituhan. Ang Rain Celestial Realm ay walang kanyang aura. Ang Thunder Celestial Realm ay walang kanyang aura. Ang Lightning Celestial Realm ay walang ganitong aura. Nasaan siya? Itinaas ng higanti ang kanyang ulo, inihayag ang kanyang kahindik-hindik na ekspresyon, at nagpakawala ng isang nakadurog na dagandong sa langit. Habang umuungol siya, kumalat ang malalakas na vibration sa mga bituin. Ang abandonadong planeta sa ilalim niya ay nagsimulang gumuho at bumuo ng isang shockwave na mabilis na kumalat. Isang nakakagulat na pagbabago ang nangyari sa pinagmulan ng enerhiya sa paligid niya. Ang pagbagsak ng abandonadong planeta ay napunit ang hindi mabilang na spatial na mga bitik, at ang malamig na hangin ay umihip mula sa kanila. Gayunpaman, hindi ito nakaapekto sa higanti, at nagpatuloy siya sa pag-ungol. Habang ang kanyang dagandong ay kumalat sa All Heaven, hindi mabilang na mga ganid na hayop ang sumabog sa ambon ng dugo at maraming mga cultivator ang umubo ng dugo. Malubhang nasugatan sila o namatay. Isang invisible sound wave ang kumalat sa buong star system. Tuwing tumama ito sa isang planeta, ito ay magiging sanhi ng panginginig ng planeta. Makalipas ang ilang sandali, matapos ang dagandong, biglang sumabog ang abandonadong planeta. Tumayo si Tuo Senador at naglakad sa malayo. Ang mga hadlang ng 4 na kaharian ng langit ay hindi gaanong mahalaga para sa kanya. Parang walang makakapigil sa kanya sa mundo. Hindi mabilis ang kanyang lakad, ngunit masyadong malaki. Sa isang hakbang, tumawid siya sa hindi masusukat na distansya. Isang higanting puyo ng tubig na puno ng fog ang lumitaw sa kanyang harapan. Iyon ay ang Cloud Sea. Naglalakad patungo sa puyo ng tubig, nawala si Tuo Senador mula sa All Heaven at humakbang papunta sa Cloud Sea. Sa sandaling pumasok siya sa Cloud Sea, lahat ng cultivator ng rank 9 sects ay agad na nakaramdam ng aura na yumanig sa kanila hanggang sa kaibuturan. Maging ang mabangis na mga hayop sa hamog ay nagsimulang manginig, at lahat sila ay umatras, hindi nang ahas na makalapit. Maging ang beast tide mula sa crack ay nanginginig din sa takot at umatras na parang baliw. Nagdulot ito ng hindi inaasahang pahinga ng pagpatay na tumagal ng halos 100 taon. Isang hindi maisip na banal na kahulugan ang dumaan sa Cloud Sea na parang isang bagyo. Ang lahat ng fog ay itinulak pabalik na parang nanginginig sa harap ng banal na kahulugan na ito. Kasabay nito, ilang divine sense ang lumabas mula sa Cloud Sea at walang awang bumangga sa divine sense ni Tuo Senador. Isang dagandong na tahimik ngunit maaaring tumagos sa isip tulad ng hindi mabilang na mga kulog na sumasabog na kumalat sa Cloud Sea na parang baliw. Isang normal na araw, papatayin sana ni Tuo Senador ang lahat. Gayunpaman, sa sandaling ito, naningkit ang kanyang mga mata. Hinanap niya ang 4 na kaharian ngunit wala siyang makitang bakas ni Wang Lin. Gayunpaman, alam niyang hindi patay si Wang Lin, kung hindi, naramdaman niya ang nawawalang mana. Kung lahat ng 4-star system ay walang aura kung gayon. Iisa lang ang posibilidad. Sa pamamagitan ng pagtapak ng kanyang kanang paa, agad na nang inig ang Cloud Sea at umalingaw ang mga alon sa buong kalawakan, na nagdulot ng isang malaking bitik. Bumaon ang kanyang katawan sa bitik at nawala. Pagkatapos niyang mawala, ang mga banal na pandama ay dumating na may pagkabigla at hinanap ang paligid bago umalis sa gulat. Bukod sa ilang matandang halimaw, walang nakakaalam ng tunay na dahilan sa likod ng nakakagulat na pagbabago sa Cloud Sea.
Nagkaroon ng walang laman sa ilalim ng apat na star system. Dito naroon ang Realm Sealing Formation. Maaari kang pumasok sa Ancient Star System kung nakalusot ka dito. Si Tuo Senador ay lumitaw sa kawalan na ito at tumingin sa malayo. Lalong naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Sa panahong ito, ang kanyang divine sense ay kumalat sa lahat ng dako at hindi mahanap ang aura ni Wang Lin. Ancient Star System. Natahimik si Tuo Senador. Hindi kumpleto ang mga alaala niya. Gayunpaman, sa mga alaalang nakuha niya, mayroong ilang impormasyon sa Ancient Star System. Malabo niyang naalala na si Tu si ay taga-ron. Sa oras na iyon, ang Realm Sealing Formation ay wala pa. Ang kanyang tingin ay tila nakikita sa pamamagitan ng Realm Sealing Formation at ang Outer Realm. Nakita niya ang bahay na pamilyar sa kanyang mga alaala. Hinanap niya kung saan-saan ngunit hindi niya makita ang aura ni Wang Lin. Ang tanging conclusion ay si Wang Lin ay nasa Ancient Star System. Nanlamig ang mga mata ni Tuo Senador. Si Wang Lin ay isang bagay na kailangan niyang kainin dahil doon lang siya magiging kumpleto. Kahit na magtago ka sa Ancient Star System, lalamunan ka ng Diyos na ito. Walang lugar sa mundong ito na matatakasan mo. Ang kanyang kanang kamay ay nag-form ng isang kamao at ang kanyang malaking katawan ay sumugod. Hindi mabilang na mga ripple ang lumitaw sa kawalan na parabang sila ay binabalatan ng patong-patong. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang parang sambad na porma sayon sa ilalim nito. Sa sandaling lumitaw ang malagagamba na porma sayon sa kawalan, sinuntok ni Tuo Senador ang kanyang kanang kamao. Ito ay suntok ng isang tunay na sinaunang Diyos, isang kamao ng maharlikang sinaunang Diyos. Nang sumara ang higanting suntok at bumangga sa formation, tinangka ni Tuo Senador na basagin ang formation ng mag-isa. Sa sandaling damapo ang kanyang suntok, nang inig ang buong kawalan at umalingaw ang isang dumadagandong na dagandong. Kumakalat ang malalaking alon na ang kanyang katawan ng sentro. Ang mga ripple ay mabilis na kumalat sa kawalan, at pagkatapos na ang mga ripple ay nawala, ang buong kawalan ay nagbago ng malaki. Ang lugar na ito ay hindi na isang itim na walang laman, ngunit isang higanting porma sayon na sumasakop sa buong Sealed Realm. Kahit si Tuo Xin ay tila maliit kumpara dito. Imposibleng ilarawan kung gaano kalaki ang porma sayon, dahil makikita lamang ng isa ang malabo, 7 kulay na liwanag na inilabas nito. Matapos lumapag ang suntok ni Tuo Senador at umalangaw ang dumadagandong na dagandong, hindi na gumagalaw ang porma sayon. Sa halip, isang nakakagulat na rebound force ang bumangga sa kamao ni Tuo Senador. Nang umalangaw ang dagandong, kahit isang kasing lakas ni Tuo Senador ay kailangang umatras. Naging mabangis ang ekspresyon ni Tuo Senador habang nakatitig sa porma sayon. Bilang isang maharlikang sinaunang Diyos, mayroon siyang pagmamalaki, at ang pormasyong ito ay nang ahas na pigilan siya. Nagpakawala siya ng dagandong at muling nagmamadaling lumabas. Ang kanyang mga kamao ay gumagalaw na parang bulalakaw, at siya ay nagsimula ng isang marahas na paghaharap sa pagbuo ng mag-isa. Ang buong porma sayon ay nagpakita ng isang pambihirang panginginig, ngunit hindi ito nagpakita ng anumang senyales ng pagbagsak. Gaano man kalakas ang pag-atake ni Tuo Senador, nananatili pa rin ito, hindi pinapayagan ang sinuman na makaalis ng kalahating hakbang. Ang nangyari sa Sealed Realm ay nagpaalerto sa mga taong nanunood sa formation, ngunit bago sila makarating, ang formation ay nakatanggap ng sapat na pinsala para sa formation spirit na lumitaw sa kanilang sarili. Isang sinag ng liwanag ang nabuo sa loob ng porma sayon. Nagkaroon ng kislap ng pilak na liwanag na parang kidlat, at nabuo ang isang sibat. Ang sibat na ito ay natatakpan ng walang katapusang kidlat, at diretso itong bumaril kay Tuo Senador. Ito ay hindi kapani-paniwalang mabilis at nagbigay ng isang nanginginig, dumadagandong na dagandong. Sa sandaling ito, tumalikod si Tuo Senador at gumalaw ang kanang kamay na parang kidlat. Isang hindi maisip na dami ng sinaunang enerhiya ng Diyos ang lumabas at bumangga sa sibat. Ang sibat ay bumagsak sa isang putok, ngunit ito ay nag-reform pagkatapos na ito ay bumagsak at nagdala ng mas malakas na aura. Diretso itong sinaksak sa kanang braso ni Tuo Senador. Sa sandaling ito ay tumusok, maraming kidlat ang sumugod at bumangga sa kanyang katawan gamit ang sibat ang pinanggalingan. Ang kidlat ay bumuo ng lambat na tila mahigpit na tinatakan si Tuo Senador. Ilang sandali pa, isa pang liwanag ang nabuo sa loob ng formation. Isa itong asul na liwanag na naging maikling espada. May dala itong napakalaking sword energy at lamig habang bumaril ito patungo kay Tuo Senador. Kabanata 12:19. Ang ikawalong espiritu ay nagpakita. Nagliwanag ang mga mata ni Tuo Senador at ang kanang kamay ay kumaway sa langit habang sinasalubong siya ng kidlat. Nagkaroon ng dumadagandong na boom nang lumitaw ang isang higanting crack at lumitaw ang God-slaying spear. Hinawakan niya ang God-slaying spear at iwinagayway ito ng may dagandong. Lumitaw ang isang aura na maaaring magpang-inig sa mundo, at bumangga ito sa asul na maikling espada. Ang mga popong sound ay umalingaw na parang baliw at ang asul na maikling espada ay biglang bumagsak sa hindi mabilang na mga piraso.
Hindi man ito naglaho ngunit dirdiretsong binaril si True Senador. Kasabay nito, mas maraming liwanag ang lumitaw sa loob ng pormasayon. Sa pagkakataong ito ay may tatlong magkakaibang ilaw na marahas na kumikinang. Ang isa sa kanila ay ginto at pinalapot sa isang higanteng gintong kutsilyo. Ang kutsilyong ito ay mahigit 1,000 talampakan ng haba at agad na lumipad kay True Senador. Ang pangalawang sinag ng liwanag ay kulay ube at lumitaw pagkatapos ng gintong liwanag. Ito ay naging isang 10,000 foot long purple whip na may hindi mabilang na rune na nakaukit dito. Sa sandaling ito ay lumitaw, ang pormasayon ay naging baluktot. Umalingaw-ngaw ang mga popong sound habang ang latigo ay gumagalaw na parang sawa, na umuugoy kay True Senador. Ang ikatlong sinag ng liwanag ay pula at kumakalat na parang sariwang dugo. Dahil dito, nagmumukhang pula ang buong formation. Ang mga masakit na pag-iyak at pag-iyak ay agad na nagmula sa pulang ilaw. Nang mamula ang pulang ilaw, lumitaw ang isang maze na may 9 na ulo. May tumutulong na dugo mula sa 9 na ulo. Tila ang kayamanan ng espiritong ito ay lubhang brutal at nabahira ng dugo ng napakaraming tao sa hindi mabilang na mga taon. Sa sandaling lumitaw ito, sinisingil nito si True Senador. Mayroong kabuuang 9 na espiritu sa pormasayon na ito, at sa sandaling ito, 5 ang lumitaw na umatake kay True Senador. Napakaseryoso ng ekspresyon ni True Senador habang nagwawalis siya gamit ang God-slaying spear. Ang kanyang kaliwang kamay ay kumaway sa kawalan at nagsimulang magtipon ng liwanag ng buwan bago bumuo ng isang half-moon blade. Ang talim ng kalahating buwan ay umikot sa kanya at nagsimulang umatake sa mga espiritu ng pormasayon. Ang mga dumadagindong na dagindong ay nagparamdam na ang kawalan ay babagsak, ngunit ang pormasayon ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagsira. Nagpakawala ng dagindong si True Senador habang sinimulan niyang labanan ng 5 formation spirit. Sa sandaling ito, bagamat walang liwanag na nagmumula sa pagbuo, isang alon ng init ang lumitaw. Sa sandaling lumitaw ang heat wave, isang higanting bagay na 100,000 talampakan ang laki ang lumitaw sa loob ng formation. Nagbigay ito ng sinaunang aura at namarkahan ng husto sa paglipas ng panahon. Ito ay lubhang mabangis at maaalog ang isipan ng sinumang tumingin dito. Ito ay isang higanting tirador. May napakalaking bowl ang apoy sa tirador. Ang apoy na ito ay walang kulay at hindi nakikita, ngunit malinaw na nararamdaman ng isa ang hindi mailarawang init. Sa sobrang lakas, diretsyong hinagis ng tirador ang bowl ang apoy kay True Senador. Kung isa lang itong bowl ang apoy, hindi magiging issue. Gayunpaman, halos kaagad pagkatapos na ihagis ang una, ang isa pa ay mabilis na nabuo sa pamamagitan ng pagbuo, at ang tirador ay patuloy na inilunsad ang mga ito. Sa loob ng hindi mabilang na mga taon, habang sinisikap ng mga tao na masira ang silang formation, hindi maisip na dami ng mga tao ang namatay dito. Nang lumitaw ang ika-6 na espiritu, maging si True Senador ay dahado. Nang umatake ang 6 na espiritu, umuuga ang langit, at umatras si True Senador sa unang pagkakataon. Kinailangan niyang umatras. Seryoso ang ekspresyon niya na may bahid ng hindi makapaniwala. Gayunpaman, lalo pang lumakas ang kanyang bangis. Napakalakas ng pormasayon. Tanging kapag nilamon ko si Wang Lin at naging isang tunay na 8-star Royal Ancient God magkakaroon ako ng pagkakataong masira ang formation na ito. Hindi lamang ang pormasayon na ito ay idinisenyo upang isil ang mga cultivator dito, malinaw na idinisenyo ito kasama ang aking sinaunang angkan ng Diyos sa isip din. Gayunpaman, mahina kong nararamdaman ang aura ni Wang Lin dito, na nangangahulugang si Wang Lin ay nasa labas ng ceiling formation sa Ancient Star System. Dapat kong buksan ang pormasayon na ito, anuman ang mangyari. Ang mga mata ni True Senador ay nagpakita ng pulang kinang. Sa kanyang pag-atres, ang kanyang kanang kamay ay nakaturo sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang ikatlong bituin sa pagitan ng kanyang mga kilay ay kumikinang na parang hindi pa ito kumikinang, at ang pinanggagalingan ng aura ng isang ikatlong hakbang na cultivator ay nagmamadaling lumabas. Gagamitin ko ang aking buong kapangyarihan para maningil, ngunit nangangahulugan iyon na wala na akong kapangyarihang bumalik. Gayunpaman, hindi ito isang problema. Si Wang Lin ay nasa Ancient Star System sa labas ng Sealing Formation, kaya walang silbi kung manatili ako sa Sealed Realm. Hanggat kaya ko siyang iwan at lamunin, tapos kahit anong sakripisyo ko, sulit lahat. Nagpa siya si True Senador. Ang pinanggagalingan ng enerhiya mula sa kanyang ikatlong bituin ay naging mas matindi at tila hindi inaasahang binalot ang buong pormasayon. Naririnig ng isa ang mahinang tunog ng sigaw ng kamatayan mula sa ikatlong bituin, ngunit sa sandaling ito, umalangaw-ngaw ang malakas na pagdagsa ng enerhiya. Ang pangatlong bituin ay lumipad palabas at nabasag patungo sa Sealing Formation na parang bulalakaw. Si True Senador ay humakbang pasulong at nagsimulang lumiit hanggang sa siya ay kasing laki ng bulalakaw bago sumugod sa likod nito. Naningil siya sa formation. Dahil ang bituin na naglalaman ng pinanggalingan ng isang third-step cultivator na gumagawa ng landas at ang God-slaying spear at half-moon blade sa paligid niya, isang malakas na puwersa ang nagtipon sa paligid ni True Senador.
Pabilis siya ng pabilis patungo sa formation. Ang anim na espiritu ng Pormasayon ay umatake na parang baliw sa pagtatangkang pigilan siya. Ang tirador ay naglunsad ng hindi mabilang na mga bolang apoy, at habang umaalingaw ang nanginginig sa langit, mas mabilis na kumilos si Tuo Senador. Sa sandaling ito, isa pang sinag ng liwanag ang nagmula sa Pormasayon. Ito ay itim, na parang walang laman, at habang ito ay nakakalat, ang Pormasayon ay tila nawala. Ang itim na liwanag ay napalitan ng isang higanting baton na natatakpan ng itim na gas. Sa sandaling lumitaw ito, naglabas ito ng aura na maaaring sumipsop sa isip ng isang tao. Sa sandaling lumitaw ang baton, tumangay ito patungo kay Tuo Senador. Habang umaalingaw ang dumadagandong na dagandong, ang pitong espiritu ay tila nagsanib sa isa at pinigilan si Tuo Senador. Isang dagandong ang umalingaw at sa unang pagkakataon, namutla ang mukha ni Tuo Senador at tila may lumabas na dugo sa gilid ng kanyang bibig. Anong klaseng formation ito? Anong klaseng baliw ang naglagay ng ganitong Pormasayon? May nakatagong buhay pa ba dito bukod sa akin? Kung hindi, walang paraan para umiral ang isang napakalakas na Pormasayon. Ang kanyang kinasuhan ay naharang, at bagamat ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan, ang kanyang isip ay kalmado. Sa kanyang buhay, bukod kay Tu Si wala siyang kinatatakutan. Habang nakatitig sa Pormasayon ay mas lalong lumakas ang kabaliwan sa kanyang mga mata. Sa halip na umatras para humanap ng pangatlong hakbang na cultivator na tatatakan upang madagdagan ang aking kapangyarihan, magmadali akong lumabas ngayon at maghanap ng mga third-step cultivator sa Ancient Star System. Ito ang magiging parusa mo sa paglalagay ng ganitong Pormasayon dito. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay, nagpakawala ng malamig na nguso, at itinuro ang kanyang pangalawang bituin. Ang pangalawang bituin ay biglang nagbigay ng mas malakas na pinagmulan ng enerhiya at lumipad palabas bilang pangalawang meteor. Lumipad ito sa unahan ng Pormasayon na may mas malakas na puwersa kaysa sa unang bulalakaw. Magpahinga para sa Diyos na ito. Umuungal si Tuo Senador habang sinusundan niya ang dalawang bulalakaw. Ang dalawang bulalakaw ay bumuo ng isang epekto na bihirang makita ng Pormasayon sa hindi mabilang na mga taon na ito ay umiral. Ang Pormasayon ay hindi kailanman nasira mula nang ito ay nabuo. Ang pag-atake ni Tuo Senador ay naglalaman ng mapangwasak na aura na maaaring sirain ang mundo, at agad itong sumara. Ang pitong espiritu ay patuloy na sinubukang pigilan siya, at ang mga dumadagandong na dagandong ay ang tanging tunog na umiiral sa kawalan na ito. Gayunpaman, hiniram ni Tuo Senador ang kapangyarihan ng pangalawang bituin, ang Godslayer Spear, at ang Half Moon Blade para malapitan ang formation. Sa sandaling ito, isa pang liwanag ang lumitaw mula sa Pormasayon. Matapos makita ang liwanag na ito, kahit ang isang taong kasing lakas ni Tuo Senador ay nagulat, at mas mabilis siyang nag-charge. Sa isang iglap, ang liwanag ay naging isang higanting palakol. Agad na kumalat ang isang sinaunang Diyos na aura. Sa sandaling lumitaw ang palakol, siya ay lubos na nagulat. Nakatagpo siya ng maraming bagay sa hindi mabilang na mga taon, ngunit hindi pa siya nabigla gaya ngayon. Ito. Imposible ito. Paano ito magiging espiritu ng Pormasayon na ito? Matapos lumitaw ang palakol na puno ng isang makapangyarihang sinaunang Diyos na aura, tumaas ito sa langit at tinadtad si Tuo Senador. Ang chop na ito ay parang walang buhay sa mundong ito ang makakatakas o makakalaban. Paano kung ito ay ang ancestral royal weapon? Walang makakapigil sa akin na sirain ang pormasyong ito. Namula ang kanyang mga mata at itinuro niya ang unang bituin sa pagitan ng kanyang mga kilay, pagkatapos ay lumitaw ang isa pang pagsabog ng pinagmulan ng enerhiya. Ang ikatlong bituin ay lumipad na parang bulalakaw at sumanib sa unang dalawang bituin sa isang bituin. Si Tuo Senador ay umangkas at sumanib sa meteor. Ang pagsabog ng pinanggalingan ng ikatlong hakbang na cultivator kasama ang kapangyarihan ng tatlong sinaunang Diyos na bituin na may Godslaying Spear at Half Moon Blade na nangunguna sa pagbuo, ganap na binabaliwala ang pag-atake ng mga Formation Spirit at Palakol. Sa sandaling ito, ang mga pag-atake ng pitong espiritu ay dumapo sa meteor at ang higanting palakol ay direktang tumaga sa meteor. Ang meteor ay biglang bumagsak at si Tuo Senador ay umubo ng dugo sa loob, ngunit siya ay gumalaw ng mas mabilis. Nang maputol ang palakol sa pangalawang pagkakataon, bumagsak siya sa Pormasayon. Nakakalangit ang banggaan na ito. Niyanig nito ang apat na celestial realm at nagulat ang lahat ng guardians ng formation na nagmamadaling pumasok mula sa outer realm. Ang pormasyong ito na hindi pa nasira noon ay nanginginig ng marahas na parang babagsak. Ngunit sa huli, hindi ito bumagsak. Dinurog ito ni Tuo Senador na parang baliw at ipinagpatuloy ang paghampas dito, na naging sanhi ng pagyanig nito ng mas malakas. Banal na teknik ng pagbabagong tinta. Ang palakol ay paulit-ulit na tinadtad, bawat pag-atake ay naging sanhi ng pag-ubo ng dugo ni Tuo Senador. Nabaliw pa rin siya at ginamit pa ang flowing ink transformation divine technique na hindi nagawa ni Tu Si. Sa sandaling ito, pinalibutan ng itim na ambon si Tuo Senador, at sa sandaling ito, biglang tumigil ang palakol na parang nag-aalangan.
Hiniram ang sandaling ito, ang itim na ambon ay sumalakay sa pormasayon. Pumutok, sumabog, sumabog. Ang boses ni True Senador ay yumunig sa mundo, at ang mga bulalakaw na nakapalibot sa kanya ay sumabog. Isang hindi maisip na mapanirang puwersa ang tumama sa pormasayon, at sa unang pagkakataon, isang bitik ang lumitaw sa pormasayon. Sa sandaling lumitaw ang crack, si True Senador ay sumisingil. Parang baliw na tumawa si True Senador habang umuubos siya ng dugo. Bumalik sa kanya ang tatlong malamlam na bituin, ngunit ang isa sa kanila ay biglang bumagsak. Wang Lin, darating ang Diyos na ito. Gusto kong makita kung saan ka tatakas. Kabanata 12:20. May-ari ng Heaven-defying Bead. Sa sandaling ito sa espasyo na hindi kabilang sa Sealed Realm o sa Outer Realm, kung saan ang 7 halaman ay pinapakain, ang pulang prutas ay naging mas pinong at hinog. Ang Heaven-defying Bead ay dahan-daang umikot sa loob ng prutas at nagbuga ng asul na apoy. Ang apoy na ito ay tumagos sa loob ng prutas, kaya't mas nakakabigla ang hitsura nito. Lumipas ang mahabang panahon. Bilang karagdagan sa asul na apoy, lumitaw ang mga pagkislap ng kulog at dahan-daang sumanib sa asul na apoy. Pagkatapos ay sinisingil ang isang layunin ng labanan. Ginamit nito ang likido sa loob ng prutas bilang sustansya at unti-unting sumanib sa asul na apoy at kulog. Ang pagsasanib ng kulog, apoy, at labanan ay magiging imposible sa labas ng lugar na ito, ngunit dito, kung saan ang di masusukat na dami ng layunin ng Dao ay natipon bilang mga sustansya, ang imposibleng pagbabagong ito ay nagaganap. Higit sa lahat, mayroon ding Heaven-defying Bead sa loob ng prutas. Habang dahan-daang lumipas ang panahon, dahan-daang lumitaw ang isang bagong domain. Ito ang totoo at maling domain. Lumitaw ito sa hugis ng simbolo ng yin-yang. Kalahati ay totoo at kalahati ay hindi totoo. Kalahati ay karmic cause at kalahati ay karmic effect. Kalahati ay buhay at kalahati ay kamatayan. Matapos lumitaw ang simbolong yin-yang na ito, agad nitong hinigup ang apoy, kulog, at domain ng labanan. Ang simbolo ng yin-yang ay tila bumubuo ng isang puyo ng tubig at hinihigop ang lahat sa loob ng prutas. Ang Heaven-defying Bead ay nasa gitna ng simbolo ng yin-yang at umiikot kasama nito. Si Wang Lin ay ganap na matino at naramdaman ang lahat ng ito na nangyari. Siya ay nasa isang napakakakaibang estado kung saan tila siya ay naruroon ngunit hindi doon sa parehong oras. Habang umiikot ang simbolo ng yin-yang, ang kulog, apoy, at labanan ay lahat ay hinihigop nito. Sa loob ng bagong panganak na kamalayan ni Wang Lin, bumulong-bulong siya na parabang nagpapadala siya ng mensahe ng banal na kahulugan, apoy. Sa mga batas, ang Dao na tumutunaw sa buong buhay. Sa sandaling lumitaw ang banal na mensaheng ito, isang malaking halaga ng likido sa loob ng prutas ang sinipsip sa simbolo ng yin-yang. Ang likidong ito ay naglalaman ng layunin ng Dao ng lahat ng namatay at nauunawaan ng Dao ng apoy noong sila ay nabubuhay pa. Ang prutas ay hindi na maganda dahil ang likido ay nilalamon ni Wang Lin. Lumitaw ang mga wrinkles sa ibabaw ng prutas. Sa ilalim ng nakakabaliw na pagsipsip na ito, si Wang Lin ay tila lumubog sa walang katapusang reinkarnasyon. Bigla siyang naging matandang nakatayo sa gitna ng mga bituin na kumokontrol sa apoy ng mundo sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay. Tapos bigla siyang naging middle-aged na lalaki. Sa pag-angat ng kanyang kamay, isang cultivation planeta ang naging dagat ng apoy. Siya rin ay naging isang binata na nag-walk out mula sa isang mundong puno ng apoy. Habang naglalakad siya palabas, ang apoy ay nasisipsip lahat. Ang mga muling pagkakatawang tao na katulad nito ay isa-isang lumitaw sa isip ni Wang Lin. Ang bawat isa ay kumakatawan sa pagliliwanag ng apoy ng isang tao. Nagpatuloy ang cycle na ito, at ang mga pag-unawa sa Dao ng apoy ay sumanib sa kamalayan ni Wang Lin. Ang mga ito ay malalim na nakaukit sa kanyang isipan at naging bahagi niya. Lahat ng pag-unawa sa apoy, mula noong sinaunang panahon hanggang ngayon, mula sa Celestial Realm hanggang sa 4 na sistema ng bituin, lahat sila ay naging sustansya para kay Wang Lin. Ang pag-unawa mula sa kanilang buhay ay lahat ay hinigup at naging isang uri ng sustansya ng Dao. Gayunpaman, ngayon ang lahat ay hinihigop ni Wang Lin. Thunder, kabilang sa mga batas, ang Dao ang nagpaparusa sa lahat ng buhay. Sa sandaling ipinadala niya ang pangalawang mensahe ng banal na kahulugan, mabilis na lumiit ang malaking prutas. Malaking dami ng likido ang nasipsip ni Wang Lin, at ang layunin ng Dao ay bamaha sa kamalayan ni Wang Lin. Nakita niya ang lahat ng mga cultivator na nagtanim ng kulog sa buong kasaysayan. Ang pag-unawa sa kulog mula sa lahat ng sinaunang cultivator na ito ay damaloy sa kamalayan ni Wang Lin. Tila siya ay muling nagkatawang tao ng 10-10 milyong beses, nakakaranas ng hindi mabilang na buhay. Siya ay naging hindi pamilyar ngunit pamilyar na mga sinaunang cultivator at nakuha ang kapangyarihan ng kulog ng paulit-ulit. Nakuha niya ang kulog Dao mula sa pagkakaintindi ng paulit-ulit. Labanan. Kabilang sa mga batas, ang Dao na hindi yuyuko sa langit o lupa. Ang lahat ng mga layunin ng Dao na naglalaman ng domain ng labanan ay sumugod sa kamalayan ni Wang Lin.
Ang mga ito ay naging isang makabagbag damdaming kalooban na nakaukit sa isip ni Wang Lin. Lalong lumiit ang prutas. Habang mas maraming likido ang nasipsip ni Wang Lin, maging ang pulang-pulang halaman na ito na libu-libong talampakan ang lapad ay nagsimulang manginig. Sa sandaling ito, isang nakakagulat na boses ang umalingaw sa loob ng sistema ng bituin kung saan matatagpuan ang 7 iba't ibang kulay na mga bulaklak. Malapit nang lumitaw ang prutas ng Dao, ngunit bakit ito nalilant? Nang lumitaw ang tunog, isang malakas na banal na sentido ang sumisingil sa prutas. Gayunpaman, sa sandaling sumara ang Divine Sense, ang heaven-defying bead sa loob ng prutas ng Dao ay naglabas ng banayad na liwanag na bumangga sa Divine Sense. Ang banal na pakiramdam ay agad na bumalik. Sa sandaling bumalik ang banal na pakiramdam, isang nakagigimbal na pagbabago ang naganap. Ang prutas ay nalante na parang baliw hanggang sa halos matuyo ito, at maging ang balat nito ay bumagsak sa mga betik ng pulang kristal na hinihigop ng simbolo ng yin-yang sa paligid ng heaven-defying bead. Hindi doon nagtapos. Sa sandaling ang prutas ay sinipsip na tuyo, ang pulang halaman ay nanginginig ng husto at nagsimulang malanta ng mabilis. Wala sa asensya ng halaman ang makatakas mula sa pagsipsip sa heaven-defying bead. Agad na naramdaman ng kamalayan ni Wang Lin ang isang hindi maisip na dami ng pinagmulang enerhiya na damaloy sa kanyang isipan. Ang kanyang domain ay nagsimulang mabilis na lumago mula sa pagsipsip mula sa dati. Habang siya ay sumisipsip na parang baliw, hindi mabilang na mga daw intent at origin energy ang sumugod sa kanya. Pakiramdam ni Wang Lin ay babagsak na siya. Ang matinding sakit na ito ay tila kayang mapunit ang kanyang isipan. Ang kanyang domain ay nagkalat sa kanyang isip. Totoo at mali, buhay at kamatayan, karma. Gayon din, kulog, apoy, at labanan. Ang lahat ng mga bagay na ito ay natunaw at naging kanyang sariling pangunawa. Nag-fused sila, naging isang bagong uri ng batas na hindi pa lumitaw dati. Sa sandaling lumitaw ang batas na ito, ang paglilinang ni Wang Lin ay nanginig na parang hindi mabilang na kulog ang sumabog, siya ay nakapasok mula sa kalagitnaan ng Nirvana Cleanser hanggang sa huling yugto. Ang batas na ito ay naglalaman ng totoo at mali kasama ng kulog, apoy, at labanan upang maging sariling nataranging daw ni Wang Lin. Ang batas na ito ay naglalaman ng kulog, apoy, labanan, buhay at kamatayan, karma, at totoo at mali. Sa pamamagitan lamang ng pagsasama-sama ng lahat ng hindi mabilang na layunin ng Dao sa kanyang totoo at maling domain, maaaring umunlad si Wang Lin mula sa kalagitnaan ng Nirvana Cleanser hanggang sa huling yugto sa napakaikling yugto ng panahon. Gayunpaman, hindi pa tapos. Sa ilalim ng proteksyon ng Heaven-Defying Bead, habang walang nakapansin, ang isip ni Wang Lin ay sinipsip sa Heaven-Defying Bead. Habang patuloy niyang nauunawaan at sinisipsip ang hindi mabilang na mga layunin ng Dao, ang kanyang antas ng paglilinang ay nagsimulang umusad patungo sa tuktok ng yugto ng Nirvana Cleanser. Tila kahit na ang peak Nirvana Cleanser ay ang katapusan habang hinihigop niya ang prutas ng Dao. Ang isang bagay na tulad nito ay hindi kailanman nangyari. Si Wang Lin ay unti-unting lumalapit sa pinakamataas na Nirvana Cleanser at walang katapusan na malapit sa Nirvana Shatterer. Ang agwat sa pagitan ng Nirvana Cleanser at Nirvana Shatterer ay napakalaki at kadalasang nangangailangan ng 10,000 taon ng paglilinang upang humakbang. Gayunpaman, pagkatapos masipsip ang isa sa 7 prutas, ang puwang na ito ay mabilis na lumiit. Kung walang katulad na pagkakataong ito, kung gusto niyang pumunta mula sa Nirvana Cleanser patungo sa Nirvana Shattered, kahit na may hindi mabilang na mga table tasks, kakailanganin ni Wang Lin ng napakahabang panahon. Gayunpaman, sa ngayon ang Dao na nakuha niya ay hindi niya naintindihan sa kanyang sarili, ito ay nakuha sa pamamagitan ng pagdanas ng hindi mabilang na buhay. Kakailanganin ng oras para maunawaan at mabago silang lahat, ngunit sa ngayon ay wala pang panahon si Wang Lin para pag-isipan ito ng detalyado. Malinaw niyang naramdaman na ang Heaven-Defying Bead ay sumisipsip ng esensya ng prutas at halaman na parang baliw. Ito ay katumbas na palitan. Ang Heaven-Defying Bead ay nakatulong sa kanya na malampasan ang krisis sa buhay at kamatayan, kaya kailangan itong sumipsip ng sapat na kapangyarihan bilang kapalit. Si Wang Lin ay hindi pamilyar sa estadong ito dahil alam na niya ang kalikasan nito. Sa tuwing nag-activate ang butil, kailangan itong sumipsip ng malaking halaga ng pinagmulang enerhiya. Kung palalampasan ko ang pagkakataong ito, pagsisisihan ko ito sa hinaharap. Mas gugustuhin kong gumugol ng oras upang maunawaan ito kaysa palampasin ang pagkakataong ito. Ito ang unang pagkakataon mula nang makuha ni Wang Lin ang Heaven-Defying Bead na ipinaglaban niya ito para sa kapangyarihan. Ako ang may-ari ng Heaven-Defying Bead, hindi ang alipin ito. Nakumpleto ko ang iyong 5 elemento at nakahanap ako ng yin at yang na enerhiya para sa iyo. Iniligtas mo ako sa panganib, at nagpapasalamat ako, ngunit kumpleto na ang palitan. Kung kukunin mo ang lahat ng mga benepisyo, kung gayon paano ako naiiba sa isang alipin? Paano kung nakawin ko ang ilang kapangyarihan mula sa iyo? Ako ang may-ari ng Heaven-Defying Bead. Heaven-Defying Bead. Ang sinaunang tinig ay nagpahayag ng hindi maisip na pagkabigla.
Nasira ang espasyo sa star system at lumitaw ang isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na damit. Tiningnan niya ang heaven-defying bead sa gitna ng simbolo ng yin-yang at agad na sinisingil. Gayunpaman, sa pagsara pa lang niya, napahinto siya ng 100 talampakan ang layo ng hindi nakakalapit ng kalahating hakbang. Wala na siyang nagawang pagmasdan habang ang pulang bulaklak na masusing itinanim ng soberano at pagkatapos ay inalagaan sa hindi mabilang na mga taon ay ganap na hinihigop. Mabilis na nalanta ang halaman hanggang sa mawala ito sa star system. Mula ngayon, ang 7 colored flowers ay kulang ng isa, at 6 na kulay na lang ang natitira. Matapos makuha ang lahat ng ito, ang simbolo ng yin-yang ay naabsorb din ng heaven-defying bead. Ang natitira na lang ay ang 6 na iba pang bulaklak at ang heaven-defying bead. Sa sandaling ito, ang heaven-defying bead ay naglabas ng nakakasilaw na liwanag na bumabalot sa buong sistema ng bituin. Kasabay nito, lumitaw ang isang higanting ilusyonaryong pinto sa sistema ng bituin. Ang pintong ito ay sapat na malaki upang suportahan ang mundo, at isang sinaunang aura ang kumalat mula rito. Ang pintong ito ay sarado ng mahigpit ng walang anumang puwang.